upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DZTC, Radyo Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 8, Ginang Evelyn A. Ramos, sumasahimpapawid mula dito sa Bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo ng ating Most Essential Learning Competency na isasagawa ang mga angkop na kilos upang maiwasan at masupil ang mga karahasan sa paaralan.
Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin ngayong araw. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga angkop na kilos upang maiwasan at masupil ang mga karahasan sa paaralan. Nakaranas na ba kayo ng laitin, tuksuhin, sigawan, sabunutan, suntukin o kaya'y pagsalitaan ng masasakit sa loob ng paaralan? Kung oo ang sagot ninyo dito, malamang sa malamang ay nagiging biktima na kayo ng karahasan sa paaralan. Alam nyo bang maraming mga umiiral na karahasan sa paaralan? Maaring hindi lang kayo aware sa mga ito, pero ito na pala ay isang uri ng karahasan sa paaralan. Alam nyo bang hindi lang pisikal na pananakit ang matatawag na karahasan sa paaralan? Maraming mga kabataan ang nasasangkot o nagiging biktima nito na hindi nalalamang sila'y bahagi na pala ng tinatawag nating karahasan sa paaralan. Katuwang ng pamilya sa pagbibigay ng karapatan sa edukasyon sa mga bata ay ang paaralan. Ang paaralan ang nagsisilbing kanlungan ng maraming mag-aaral paglabas sa kanilang mga tahanan. Katulad ng kapayapaan at seguridad na mayroon sa tahanan, ay inaasahan ding maibigay ito ng paaralan. Ngunit ano ang nangyayari sa kasalukuyan? Nakalulungkot isipin na ang inaasahang dapat makamtan at ang magandang imahe ng paaralan ay nababahiran ng hindi kanais-nais dahil sa iilang mga mag-aaral na walang pakundangan kung gumawa ng karahasan laban sa kanilang kapwa mag-aaral. Marami sa mga kabataan ang nasasangkot at nagiging biktima ng iba't ibang karahasan kagaya ng bullying o pambubulas, pananakit, pagdadala ng nakakasakit na bagay, pagsali sa mga gang of fraternity, vandalism at marami pang iba. Napakalawak na ng nagiging epekto ng iba't ibang karahasan sa paaralan. Hindi lamang sa buhay ng mga kasangkot dito, kundi maging sa kanilang mga kapamilya. Kaya naman napakahalaga na ang bawat isa ay dapat na makisangkot upang masupil ang mga ito. Tungkulin din ng bawat isa na isagawa ang iba't ibang mga angkop na kilos upang maiwasan at matugunan ang mga suliraning ito na nangyayari sa loob ng paaralan. Ang mga ito ay ang pagmamahal sa sarili, sa kapwa at sa buhay. Narito ang ilan sa mga maaari nating isakilos upang magiging madali para sa bawat isa ang malabanan o maiwasan ang anumang karahasang nasasaksihan o kinasasangkutan. Ang ilan sa mga angkop na kilos upang maiwasan at masupil ang iba't ibang karahasan sa paaralan ay maaring uriin sa 4 na antas, kung saan maaring pakilusin ang programa laban sa mga ito: panlipunan, pampaaralan, pantahanan, at ang individual. Ang unang pamamaraan ay ang antas na panlipunan. Ito ay nakatuon sa sosyal at kultural na pagbabago dito upang mabawasan ang karahasan saan man ito nagaganap. Halimbawa ay ang regulasyon ng media upang mabawasan ang pagpapalabas at paglalathala ng mga karahasan. Ang paghubog ng mga pamantayang sosyal, pagbabago sa sistema ng edukasyon. Ang mga programa sa antas na ito ay nangangailangan ng mahabang panahon at hindi na higit na mahirap ipatupad kaysa sa alinmang antas. Ang mga programa naman sa antas ng pampaaralan
ay nakadisenyo upang baguhin ang mga kalagayan sa paaralan, kaugnay ng mga karahasan. Paano maisasagawa ang mga ito? Ang mga ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng pagsasaayos at pagkakaroon ng sistema sa loob ng klase, cooperative learning, at wasto at sapat na pamamatnubay ng mga guro sa mga mag-aaral. Maaari ring magpatupad ng mga alituntunin na kinakailangang sundin ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro. Ang mga alituntunin na ito ay kinakailangang ipaliwanag bago pa lamang mag-umpisa ang panibagong taon sa klase. Nararapat din itong ipaliwanag na kasama ang mga magulang ng mga mag-aaral upang katuwang ng mga guro sa pagpapaalala ang kanilang sariling magulang. Magpataw ng nararapat na disciplinary actions upang magkaroon ng kinatatakutan ang nais lumabag sa mga alituntuning pinapalawig sa loob ng paaralan. Ang mga nakalatag na disciplinary actions ay dapat lamang ipaalam o isangguni rin sa mga magulang ng mga mag-aaral. Nararapat din itong ibatay sa mga patnubay na inilabas ng Department of Education upang walang malabag na anumang karapatan ng bawat estudyante at guro. Maaari ding gumawa ng mga aktibidad o seminar na magbubukas ng kaalaman ng mga estudyante at guro tungkol sa maaaring epekto ng masasamang gawain. Karamihan sa mga programa sa paaralan upang mabawasan o mawala ang karahasan ay nakatuon sa pagsugpo sa pambubulas sa loob ng paaralan. Gayunpaman, napatunayan pa rin na higit na mabisa ang mga programa na kaugnay ng pagpapalakas ng ugnayan sa pamilya at mga programang nakapagpapataas ng kasanayang sosyal at akademiko. Ang susunod naman na antas, ito ay ang pantahanan. Ang antas na pantahanan ay napakahalaga at dapat bigyan ng tuon. Mahalaga ang gampanin ng tahanan sa paghubog ng pagkatao ng isang individual. Sa loob ng tahanan, dapat matutunan ng bata kung ano ang tama at kung ano ang mali. Laging ipaalala sa mga anak ang magiging kahihinatnan ng mga maling kilos. Ipaliwanag ng maayos ang maaaring maging resulta kapag nakagawa ang mga ito ng karahasan, lalo't higit kung ito ay ginagawa sa loob ng paaralan. Sabi nga sa Biblia, sa Kawikaan, chapter 22, verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Ituro kung ano ang tama. Tulungan siyang maakay sa tamang landas. Mahalaga ding disiplinahin ang mga anak. Ang pagdidisiplina ay dapat na nagmumula sa loob ng tahanan, higit sa mga magulang. At ito ay ipagpapatuloy ng mga guro pagdating sa kanilang paaralan. Ang pinakahuling antas na dapat bigyan ng mahalagang diin ay ang individual. Individual na maaring makaranas, masangkot, o maging biktima ng iba't ibang mga karahasan. Ang tinutukoy natin dito ay kayong mag-aaral. Ano ba ang mga dapat ikikilos ninyo laban sa mga karahasan sa paaralan? Ang ilan sa maaaring gawin ay magkaroon ng disiplina, sumunod sa mga ipinapatupad na batas o alituntunin sa paaralan, umiwas sa mga gulo, huwag sumali sa mga gang, agad ipagbigay alam sa mga kinauukulan ng paaralan kapag nakasaksi ng karahasan, pumili ng tamang kaibigan, sumali sa mga grupo na may layuning masupil ang mga karahasan sa paaralan. At higit sa lahat ay ang mag-aral mabuti.
Isa-isahin natin ang mga ito upang higit ninyong maunawaan ang mga dapat ninyong ikilos upang masupil ang mga karahasan sa paaralan. Unahin natin ang magkaroon ng tamang disiplina. Ang isang taong may disiplina ay mapanagutan at nakikita ang tama at mali. Mayroon siyang pagtitimpi at mahusay magkontrol ng sarili. Alam niya ang mga hangganan ng kanyang pagkilos at mayroon siyang paggalang sa ibang tao. Kung ang lahat ay magkakaroon ng tamang disiplina, mawawalan ng puwang ang iba't ibang karahasan, hindi lang sa loob ng paaralan, maging sa tahanan at lipunang kinabibilangan. Ikalawa, sumunod sa mga ipinapatupad na batas o alituntunin sa loob ng paaralan. Mahalaga ang mga ipinatutupad na alituntunin o batas upang magkaroon ng kapayapaan. Kung wala ang mga ito, maaaring maging magulo ang buhay ng isang tao. Ang mga alituntunin yan ay ginawa hindi para pahirapan ang mga tao, kundi para maging tahimik at payapa ang lahat. Bilang isang mag-aaral, mahalaga na matutunang sumunod sa mga ipinag-uutos na alituntunin o batas na pinaiiral sa loob ng paaralan. Nang sa gayon, maiiwasan ang mga karahasan na maaaring ikaw ay masangkot o maging biktima. Ang ikatlo, umiwas sa mga gulo. Ang pag-iwas sa mga gulo ay hindi nangangahulugang ikaw ay duwag. Iwasan ang mga ito upang hindi ka makapanakit o masaktan. Hindi ba't napakaaliwala sa pakiramdam kapag payapa ka? Ang susunod, huwag sumali sa mga gang. Sa kasalukuyan, ang mga kasapi ng gang at maging ang fraternity ay pabata ng pabata. Nagkakaroon na rin ito ng malaking pagbabago sa layunin, pamamaraan at gawain ng mga kasapi nito. Ang pagsali sa mga gang sa loob ng paaralan ay maaaring maging sagabal sa pag-aaral ng mga kabataan. Ito ay nakagagambala sa pagpasok sa paaralan at naiiba ang tuon ng mga sumasapi rito. Natututo ang mga kasapi nito ng mga masasamang gawain. Maaring ang ilan ay napipilitang sumunod sa paggawa ng mga masasamang gawain upang maiwasan ang katulad na parusang ibinibigay ng mga pinuno at kasapi nito sa mga kabataang hindi nila kasapi. Nakalimutan na rin ng mga kasapi nito ang paggalang sa mga may kapangyarihan dahil ang mas marami sa kanila ay naniniwalang walang sino man ang mas makapangyarihan sa kanila. Mahalaga ang kaalaman tungkol sa gang at fraternity upang mas maging madali para sa inyo ang magpasya sa pag-iwas na mapabilang sa mga ganitong pangkat. Ang ikalima, agad ipagbigay alam sa mga kinauukulan ng paaralan kapag nakasaksi ng mga karahasan. Madalas nangyayari ang mga ito ng patago, hindi lantaran. Kung sakaling may nasaksihang mga pangyayaring ganito sa loob o labas man ng paaralan, agad itong ipagbigay alam sa mga kinauukulan, tulad ng mga guro, upang agad mapigil ang paglala ng anumang uri ng karahasan. At agad itong masusolusyonan kung sakaling agad itong napag-alaman ng mga kinauukulan. Ang sumunod, ang pumili ng tamang kaibigan. Ang mga kaibigan ay may malaking impluwensya sa ating pagkilos. Lalo na sa inyong mga kabataan, malaki ang nagiging impluwensya nila sa inyong pag-iisip at pagkilos at maging sa kahihinatnan ng inyong pagkatao. Kaya mahalaga na pumili ng tama at mabuting kaibigan.
sapagkat kapag mabuting kaibigan ang napili ninyo, malaking kalakasan at pagpapala sila sa inyo. Tutulungan nila kayong maging mas mabuting tao. Ang mabuting kaibigan kahit kailan hindi ka aakayin sa masama, kagaya ng pakikisangkot sa anumang uri ng karahasan sa loob o labas man ng paaralan. Ang susunod, sumali sa mga grupo na may layuning masupil ang mga karahasan sa paaralan. Walang masama sa pagsali sa mga samahan o grupo. Paraan lamang ito upang maipahayag ng isang individual ang iba't ibang paraan ng kanyang panlipunang aspekto. Kaya sila umaanib sa mga samahan. Sumali sa mga grupo o samahan na nagtataguyod ng pagsupil sa mga karahasan sa paaralan. Hindi samahan na gumagawa ng pag-aagrabyado o pananakit sa kanilang kapwa mag-aaral. At ang panghuli, ito ang pinaka-importante sa lahat, ang mag-aral mabuti. I-focus at ibuhos ninyo ang inyong oras sa pag-aaral kaysa sa walang kakwenta-kwentang bagay tulad ng pakikisangkot o pagsali sa iba't ibang mga karahasan. Mahalaga ang pag-aaral o edukasyon. Ang edukasyon ay kailangan lalo na kayong mga kabataan sapagkat ito ang magiging sandata ninyo sa buhay pagdating ng araw. Ang edukasyon ang naghahasa sa mga kaisipan at damdamin sa mga bagay na kailangan sa pagtanda. Ang edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ang nagiging daan sa isang tao upang magkaroon ng mga kaalaman tungkol sa kanyang buhay, pagkatao at komunidad na ginagalawan. Ang kabataan ay nararapat lamang na magkaroon ng sapat na edukasyon sa pamamagitan ng kanilang karanasan at formal na programa na nakukuha sa mga paaralan. Ito ang kanilang magiging armas upang maharap nila ang mga bagay na kaakibat ng kanilang magiging kinabukasan. Ito din ang maaaring maging daan sa pagkamit ng tagumpay. Uulitin ko lang, mayroon tayong apat na antas ng pamamaraan: salipunan, paaralan, pantahanan at ang individual. Ang bawat antas ay may mga programa o pamamaraan na maaaring gawin o pakilusin laban sa mga karahasan sa paaralan. Subalit ang pinakaresponsable sa lahat na dapat unang magsagawa ng mga angkop na kilos na ito ay ang individual, kayo na mag-aaral. Mahalaga na bilang individual o mag-aaral ay maisagawa ang mga angkop na kilos na ating tinalakay. Iwasan at makipagtulungan sa pagsupil ng mga karahasang lumalaganap sa mga paaralan. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Ang una, ang paaralan ay isang institusyong may malaking papel sa buhay ng isang individual. Ito ang lumilinang sa iba't ibang kaalaman na hindi kayang maituro ng isang pamilya. Kaya siguraduhin habang nasa paaralan, maging ligtas ang mga mag-aaral sa anumang kapahamakan o karahasan. Ikalawa, ang pagsupil o pagsugpo sa iba't ibang uri ng karahasan ay hindi lamang obligasyon ng mga guro o guidance counselor, kundi lahat ng mga nasa paaralan. Mag-aaral man yan, guwardiya man yan, janitor man yan, lahat-lahat ng mga individual na nasa paaralan. At ang ikatlo, laging isaisip ang rason, kayong mga kabataan, kung bakit kayo nasa paaralan. Ito ay upang makamit ang edukasyon. Sabi nga, edukasyon ang susi sa tagumpay. Mag-aral mabuti. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos.
Ako ay masayang-masaya sa pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Magkakaroon tayo ng 5 katanungan. Makinig mabuti. Isusulat lamang ang salitang tama kung wasto ang sitwasyon at mali naman kung ito ay hindi wasto. Para sa ating unang bilang, upang makaiwas sa mga bully, sumama si Rowena sa kanilang mga ginagawa. Tama o mali? Ang wastong kasagutan para sa unang bilang ay natural, ito ay mali. Ikalawa, nakita ni Rainiel ang grupo ng mga kalalakihan na binubugbog ang isang mag-aaral. Kaya agad siyang nagsumbong sa kanyang guro. Tama o mali? Ang wastong kasagutan ay tama. Dako na tayo sa ikatlong bilang. Inimbitahan si Chris na sumali sa isang samahan. Bago siya umoo ay sinuri muna niya ng mabuti ang pinakalayunin ng samahang ito. Tama ba o mali ang sitwasyon? Ang tumpak na kasagutan para sa ikatlong bilang ay tama. Dako na tayo sa ikaapat. Itinuon na lamang ni Mark ang kanyang panahon sa pag-aaral ng mabuti. Kaya kaysa makisangkot sa mga karahasang nangyayari sa kanyang paligid, itinoon na lamang ni Mark ang kanyang panahon sa pag-aaral ng mabuti kaysa makisangkot sa mga karahasang nangyayari sa kanyang paligid. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot para sa bilang na ito ay tama. Dako na tayo sa huling bilang. Sumali sa gang si Benjo upang may makatulong siya sa kanilang paaralan tuwing siya ay may nakakaaway. Ito ba ay tama o mali? Ang wastong kasagutan para sa huling bilang ay mali. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao at homeroom guidance program Baitang 8 sa taong panuroang 2021-2022 ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid. Sa aming mga leaders at kasamahang mga guro sa SDO Tarlac Province, sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, indeed, the entire learning experience ay namumukod-tangi. Kudos sa DZTC, Radyo Filipino Tarlac Management and Staff, pagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Well appreciated po. Sa aming pamilya na aming number 1 fan at sa inyo mga anak na masugid naming taga-subaybay,
sa pampagkatuto sa radyo at telebisyon ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 8, Ginang Evelyn A. Ramos, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli. Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng paaralan ay kumpleto ng lahat ng tracks at strands. Kailangang suriing mabuti ng mga magulang at mag-aaral kung anong track o strand ang mayroon sa kanilang lugar na naaayon sa iba't ibang konsiderasyon gaya ng hilig, interes, kakayahan ng mag-aaral at marami pang iba. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na senior high school sa inyong lugar upang malaman ang kanilang ino-offer na tracks at strands. Upang matulungan ng mga mag-aaral na maunawaan ang pagpaplano sa kanilang hinaharap, ang Department of Education ay naglunsad ng Homeroom Guidance, kung saan nakapaloob ang Career Development Domain. Tumutulong itong mahubog ang mga mahalagang kaalaman, kasanayan, pag-uugali at pagbubuo ng mga plano at desisyon para sa kanilang buhay. Kung kayo ay may mga katanungan o paglilinaw tungkol sa senior high school tracks and strands, maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong career guidance advocate o guidance counselor. Hangad namin ang inyong tagumpay. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together.
afternoon, young scientists. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast of DZTC Radio Filipino Tarlac. I am Shelly Anchi Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 8, broadcasting live here at Bamban, Tarlac, giving you a time for science, a time for discovery and learning. If you have any questions or clarifications, feel free to message me at 0909-878-0960. And of course, for those of you who are tuned in via Facebook Live of RTV Tarlac Channel 26, please comment your complete name and your school so we can monitor your attendance in this platform. It's a wonderful day, new week, and a brand new learning opportunity. Come and join me as we discover the world of science. But before we start, I want you to do the following preparation. Number 1, find a comfortable place to study away from noise and distraction. Number 2, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your pen. Are you excited to discover and learn, young scientists? Before we start our lesson for today, let us first have a short review about the previous topic discussed by Ma'am Eileen P. Balete about the transfer of energy through the tropic levels. I will be reading some statements, and all you have to do is identify if it is true, you write fact, and if it is false, you write bluff. Are you ready, dear learners? Number 1. Energy decreases as it moves up tropic levels because energy is lost as metabolic heat when the organisms from one tropic level are consumed by the organisms from the next level. Is this fact or bluff? Very good! The answer is fact. Next number. Number 2. A food chain can usually sustain no more than 8 energy transfers before all the energy is used up. Is this a fact or bluff? Great answer! The answer is bluff. This is because a food chain can usually sustain no more than 6, not 8 energy transfers before all the energy is used up. Number 3. Tropic Level Transfer Efficiency, or TLTE, measures the amount of energy that is transferred between the tropic levels. Is this a fact or bluff? If your answer is fact, then you got it right. Did you get all the correct answers? Very good, my dear grade 8 learners. It seems that you truly understood the lesson about the transfer of energy through the tropic levels. At this point, make sure you are in your comfortable and conducive spot at your home and grab your science learning module as we discuss our lesson for today. At the end of the lesson, you are expected to analyze the roles of organisms in the cycling of materials and explain how materials cycle in the ecosystem. Are you familiar with this game? Yes, that is right. This is Picture Puzzle. And for our viewers at the Facebook Live, kindly write your answers in the comments section. Now, can you guess the answer based on these 3 pictures? Excellent, young scientist! The answer is water cycle. How about this one? Very good! The answer is oxygen-carbon dioxide cycle.
These words have something to do with our lesson for today, which is about water cycle and oxygen carbon dioxide cycle. We are going to explore how does this cycle works and what are the roles or contributions of the different organisms play in these processes. Please ready your activity sheet and pen. For this activity, all you have to do is fill up the table below by providing the role or contribution of plants and animals in the given biochemical cycle. Remember that you will be graded based on the scoring rubric. You can start answering the given activities while we are exploring the water cycle and oxygen carbon dioxide cycle. Let us begin our learning discovery with the water cycle. Do you know, class? Water cycle is the continuous movement of water through the atmosphere, land, and bodies of water, and is also called the hydraulic cycle. Do you have any idea how many processes do we have in the water cycle? Yes, that is right. The water cycle is composed of 6 basic processes. The first one is the evaporation, second is transpiration, the third is condensation, fourth is the precipitation, followed by the surface runoff, and the last one is the infiltration. Let us start to explore the evaporation process. The process of evaporation takes place in oceans, lakes, streams, icebergs, and even in soil and rocks. It is the physical change of water from liquid phase to gaseous phase, known as water vapor that rises into the atmosphere. This process is driven by the warmth and energy coming from the sun. The next one is the transpiration. Transpiration is the process of evaporation of water from minute pores or stomata in the plant leaves. The excess water absorbed by the plant roots escape through the stomata or tiny openings of the leaves into the environment as water vapor, which is also driven by the energy coming from the sun. Now, do you still remember what is the third process on our list is? If you still remember it, type your answer on our comment section. Very good! The third one is the process of condensation. This is the transition process of water vapor in the air back into the liquid state. Water vapor rises into the atmosphere where it condenses to form clouds due to the cooler temperature in the troposphere, which causes it to lose heat and turn back to liquid water. Also, in much colder temperature, the water vapor condensate into ice. Next one is the process of precipitation. Precipitation is the liquid and or solid particles in the atmosphere that falls back to Earth because of gravity, either in a rain, snow, hail, fog, or sleet. Now, my dear learners, in the Philippines, what is the common form of precipitation? If you do, type in your answer on our comment section. Wow, your answer is correct! The common form of precipitation in our country is the rain. After the precipitation, we have the process of the surface runoff. Surface runoff pertains to the amount of water that flows or travels over the Earth's land area. This occurs when water can no longer infiltrate the ground because of water impermeable rocks or when the ground is already saturated with water.
The water eventually becomes part of a lake, river, or the ocean. The last process on our list is the infiltration. Infiltration is the process where water flows from the surface into the soil and forms the groundwater in the aquifers, which are the underground layers of rocks that holds groundwater. And those are the basic processes we have. Now, my dear learners, how many processes do we have on the water cycle? Please write your answer in our comment section. Very good! We have 6 basic processes. That sums up the 6 basic processes that is involved in the water cycle. Although 90% of water is contributed from big bodies of water like the oceans, lakes, and rivers, living organisms still plays a vital role in the process of the water cycle. Plant roots take in water from the soil that is used for its growth, while the excess water scraped from the stomata in the form of water vapor driven by the energy coming from the sun. On one hand, animals might not contribute much like the plants, but through breathing, perspiration, and urination, we can still add water vapor in the atmosphere with also the help of the energy from our sun. Do you have any questions about the water cycle, dear learners? It seems that you have fully understood the first cycle. So let us move forward and explore the oxygen-carbon dioxide cycle. In the ecosystem, organisms consume and produce oxygen and carbon dioxide during the process of photosynthesis and respiration. These gases flow to the environment as they are exchanged between organisms in a cyclic process. Plants and other photosynthesizing organisms take in carbon dioxide when they perform photosynthesis. In this process, plants use the energy from the sun to combine water and carbon dioxide to produce sugar molecules for its growth. And along the process, oxygen is being produced as a byproduct. On the other hand, all animals need oxygen to survive, and that includes us. Hence, all non-photosynthesizing organisms take in oxygen and give off carbon dioxide during the process of respiration. Plants need the carbon dioxide released by animals when they manufacture their own food, while animals need oxygen for respiration. The release of oxygen by the plants and carbon dioxide by the animals into our atmosphere constitute the oxygen-carbon dioxide cycle. I hope you have learned something from our exploration, dear young scientists. Do you have any question about the oxygen-carbon dioxide cycle? Alright, at this point, please get your activity sheet and pen. I will give you 2 minutes to write your answer on what is the role of plants and animals in the water cycle and oxygen-carbon dioxide cycle. You may now begin.
Time's up, dear learners. Let us now check your answers on our activity. And for our viewers in the Facebook Live, kindly write your answers in the comment section. Are you guys ready? For the first one, we need to fill on our table, what is the role of plants in the water cycle? The roots of the plants take in water from the soil, which is distributed and is utilized in different processes such as plant growth. Transpiration also happens when excess water leaves the plant through the stomata. Good job, dear learners! Next one. What is the role of animals in the water cycle? The answer is the act of breathing, perspiration, and urination done by the animals adds water vapor in the atmosphere. Wow, great answer! This time, what is the role of plants in the oxygen-carbon dioxide cycle? The answer is plants and other photosynthesizing organisms take in carbon dioxide when they perform photosynthesis, where oxygen is released to the environment as a byproduct. Excellent! For the last one, what is the role of animals in the oxygen-carbon dioxide cycle? The answer is animals and other non-photosynthesizing organisms depend on the oxygen in the atmosphere for them to survive and gives off carbon dioxide with the process of respiration. Excellent answer! So based on the activity, I hope that you have fully understood that each of the living and non-living components have to coexist to have a functioning ecosystem. Always remember that in our ecosystem, essential elements or substances are circulated in a balanced and continuous process. Living organisms depends on these materials for them to survive, and each of them plays a vital role in keeping the balance and cycle. And that ends our discussion for today. I hope that you have learned a lot, young scientists. Alright, let's check if you really understood the lesson for today. Get your pen and paper and try to answer the following questions. And for our viewers at the Facebook page, kindly write your answer in the comment section. Are you guys ready? Then let's begin. All you have to do is to identify the letter of the correct answer. Write your answers in your activity notebook or on a separate sheet of paper. Number 1. Which is the source of energy that drives the water cycle? A. Clouds, B. Rain, C. Sun, or D. Wind? The correct answer is letter C, sun.
Good start, dear learners. Number 2. Which gas is given off by animals that is needed by plants? A. Carbon dioxide. B. Carbon monoxide. Letter C. Nitrogen. Or D. Oxygen. The correct answer is letter A. Carbon dioxide. Did you get the correct answer? Very good, grade 8 learners. Let's proceed with number 3. Which of the following provides natural oxygen? A. Animals. B. Decomposers. C. Plant. Or letter D. Water. If your answer is letter C, then you are correct. Job well done, grade 8 learners. Next number. Which of the following is true about water vapor? A. It can be counted. Letter B. It is solid and visible. C. It is liquid and visible. Or letter D. It is gaseous and invisible. The correct answer is letter D. It is gaseous and invisible. Great job, young learners! Number 5, and this is the last question. What happens during the process of respiration? A. Carbon dioxide is changed into oxygen. B. Oxygen and sunlight are converted to sugar. C. Oxygen is used up and carbon dioxide is released. Or letter D. Carbon dioxide and water form energy and oxygen. The correct answer is letter C. Oxygen is used up and carbon dioxide is released. You did a great job, grade 8 learners. Any questions, my dear young scientists? If you don't have any, before we end today's lesson, kindly write your assignment. Please get your notebook and pen. All you have to do is make a slogan on a piece of bond paper about how we can maintain the balance in the cycling of materials in an ecosystem, specifically involving the process of the water cycle and the oxygen-carbon dioxide cycle. At this point, let me remind you, please tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DCTC 828 AM Radio Filipino Tarlac. I hope you have learned a lot today. Continue to move like a molecule in seeking for learnings, my dear grade 8 learners. Once again, I am Shelly Ann Guzman Pineda, your teacher broadcaster in Science 8, saying, fly and soar high, move towards your dreams, and never stop believing. Keep your faith. God bless everyone. Until next time. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef.
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Hello, our dear viewers, listeners, and especially to our grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Teacher Mariel E. Sabado, your teacher broadcaster for grade 8 mathematics, streaming live from Herona Western National High School. But before we begin, kindly prepare the following: your Math 8 self-learning module, Math 8 learning activity sheet, pieces of paper and pen for note-taking or for writing your answers as we progress in this discussion. I am giving you 10 seconds to prepare and gather your things. We are down in our last lesson for this quarter, which is problems involving probabilities of simple events. In this learning episode, we are expected to solve problems involving probabilities of simple events. The first part was discussed by Ma'am Madeline Silva Gamaspan. So before we begin with our topic, let us have a short review about the previous lessons. Please be reminded that you may comment or ask questions in the comment section of our Facebook live stream. You may type your name, school, section, and your answer. Are you ready? Let us begin. Determine whether the probability used in each item is experimental or theoretical. Again, determine whether the probability used in each item is experimental or theoretical. For each item, I am giving you
5 seconds to type or write it. For number 1, the probability of getting a tail when tossing a coin once is 1/2. Again, the probability of getting a tail when tossing a coin once is 1/2. 5 seconds starts now. What do you think is the answer? You are right. The answer is theoretical. For number 2, the probability of getting no tail when tossing 2 coins once is 1/4. Again, the probability of getting no tail when tossing 2 coins once is 1/4. Key in your answers now. If your answer is theoretical, then you are right. For number 3, a die is rolled 300 times, and the number 4 appeared 158 times. The probability of getting 4 is 158 over 300 equals 79 over 150. Again, a die is rolled 300 times and the number 4 appeared 158 times. The probability of getting 4 is 158 over 300 equals 79 over 150. You have 5 seconds to type in your answer. What is your answer? Brilliant! The answer is experimental. Now, let us proceed to number 4. A card is drawn from the deck of 52 playing cards. The probability of getting a club is 1/4. Again, a card is drawn from the deck of 52 playing cards. The probability of getting a club is 1/4. 5 seconds starts now. Time's up. If your answer is theoretical, then you are correct. It seems that you are doing a good job with your lessons. And for our last number, number 5, last year, AstraZeneca and the University of Oxford announced high-level results from the interim analysis of their COVID-19 vaccine, AZD1222. The analysis was from the trials in the UK and Brazil and demonstrated efficacy of up to 90%. Again, last year, AstraZeneca and the University of Oxford announced high-level results from an interim analysis of their COVID-19 vaccine, AZD1222. The analysis was from the trials in the UK and Brazil and demonstrated efficacy of up to 90%. Is this an experimental or theoretical probability? You have 5 seconds to type in your answer. If your answer is experimental, then you are correct. With the excellent performance you did, I guess you are now ready for our next lesson on problems involving probabilities of simple events. First, let us recall what is the definition of a simple event. A set of
outcomes is called an event. The set of all outcomes is called sample space. A simple event is an event where all possible outcomes are equally likely to occur. So the probability of a simple event will have all possible outcomes equally likely to happen. This likelihood can be expressed as a fraction, a decimal, or in percent, with 0 being the probability of an impossible event to happen and 1 or 100% that of a sure or certain event could happen. The probability of an event is a ratio that compares the number of favorable outcomes to the number of possible outcomes. So the probability of a simple event has one outcome. In the previous lessons, it is shown that solving problems involving probability of simple event can be computed using the formula P of E is equal to N of E over N of S, where P of E is the probability of an event, N of E is the number of favorable outcomes or the number of ways the event E can occur, and N of S is the total number of outcomes. Or we can write it as probability of an event is equal to the number of favorable outcomes over the total number of outcomes. Now, let us solve problems involving probabilities of simple event. For our first example, what is the probability of getting an odd number in rolling a die? Again, what is the probability of getting an odd number in rolling a die? The probability of getting an odd number in rolling a die is equal to the number of favorable outcomes divided by the total number of outcomes. In this problem, the number of favorable outcomes is the number of odd numbers, and the total number of outcomes is the number of all possible outcomes in rolling a die. We have 3 odd numbers and the total number of outcomes is 6. Substitute these values in our given formula. We have 3 over 6 or 1/2. For our next problem, example problem number 2, a bag has 3 green, 2 orange, 5 blue, and 8 yellow balls. What is the probability of throwing a green ball? Again, what is the probability of throwing a green ball? In this problem, we need to get the total number of green ball, which is 3. And the total number of balls in the bag is 18. Thus, N of E, or the number of favorable outcomes, is 3. And N of S, or the total number of outcomes, is 18. So the probability of throwing a green ball is equal to 3 over 18, or 1 over 6. Next, example problem number 3. What is the chance of picking a blue or an orange ball? Again, what is the chance of picking a blue or an orange ball? If your answer is 7 over 18, then you are correct because N of E, or the number of favorable outcomes, is equal to the number of
blue and orange balls. There are 5 blue balls and 2 orange balls in the bag. 5 plus 2 is equal to 7, while the total number of balls is 18. So the chance of picking a blue or an orange ball is 7 over 18. Okay? For our next example, problem number 4. What is the probability of getting a black ball? Again, what is the probability of getting a black ball? Since there is no black ball in the bag, the probability of getting a black ball is 0 over 18. 0 divided by 18 is equal to 0, which also means that the event of getting black ball is 0%, or the event is impossible to happen. And for our last example, problem number 5. What is the probability of drawing the ace of hearts from the standard deck of cards? Again, what is the probability of drawing the ace of hearts from the standard deck of cards? That is right. The probability of drawing the ace of hearts from the standard deck of cards is 1 over 52. Because there are 52 pieces of cards and there is only 1 ace of hearts in the deck. Excellent, grade 8 learners. In probability, we have to remember the following. The probability of an event is a number from 0 to 1. The sum of the probabilities of all the outcomes of an experiment is 1. Also, the probability of a certain event is 1, while the probability of impossible event is 0. And lastly, the formula used in solving probability of simple event is P of E is equal to N of E over N of S. Or the probability of an event is equal to the number of favorable outcomes over the total number of outcomes. Now that you know the important ideas about solving problems involving probabilities of simple events, let us now see what have you learned by answering the drill on your learner's activity sheet on pages 27 to 28, numbers 1, 2, and 5. You are given 10 seconds to answer each problem. Are you ready? Again, you may type your answers on the comment section and do not forget to write your answers in lowest term. Answer the following probability problems. Number 1. A hat contains 32 marbles. Of them, 27 are red and 5 are green. If one marble is selected out of this hat, what is the probability that this marble is red? Again, a hat contains 32 marbles. Of them, 27 are red and 5 are green. If one marble is randomly selected out of this hat, what is the probability that this marble is red? You have 10 seconds to type in your answer. Excellent! The probability that the randomly selected marble is red is 27 over 32. Let us proceed to number 2. A regular 6-sided die is rolled once. What is the probability that a number less than 5 is obtained? Again,
A regular six-sided die is rolled once. What is the probability that a number less than 5 is obtained? 10 seconds starts now. The probability that a number less than 5 is obtained is 2 over 3 because the number less than 5 are 1, 2, 3, and 4. So there are 4 favorable outcomes and the total number of outcomes is 6. The probability that a number less than 5 is obtained is 4 over 6. Or 2/3. Did you get the same answer? If yes, you are doing great. If not, do not worry because you still have your chance. And for number 5, in a standard deck of cards, what is the probability that you will pick a face card at random? Again, in a standard deck of cards, what is the probability that you will pick a face card at random? 10 seconds starts now. If your answer is 3 over 13, then you are right. There are 3 faces in a deck of cards: the Jack, the Queen, and the King. And there are 4 sets in a deck of cards: the Heart, Diamond, Spade, and Clover. And each set of cards has Jack, Queen, and King. So the favorable outcome is equal to 3 times 4, which is equal to 12. And the total number of pieces of cards in a deck is 52. The probability that you will pick a face card at random is 12 over 52 or 3 over 13. Excellent grade 8 learners, but wait! There are more problems for you to answer. Number 1. What is the probability of getting a black diamond in a deck of cards? Again, what is the probability of getting a black diamond in a deck of cards? What is your answer? Very good. The answer is 0 because there is no black diamond in a deck of cards. For number 2, there are 3 red pens, 4 blue pens, 2 black pens, and 5 pink pens in a drawer. Suppose you chose a pen at random. What is the probability that the pen chosen is red or black? Again, there are 3 red pens, 4 blue pens, 2 black pens, and 5 pink pens in a drawer. Suppose you choose a pen at random. What is the probability that the pen chosen is red or black? You have 10 seconds to type in your answer. The correct answer is 5 over 14. Congratulations, grade 8 learners, for another excellent performance. For your assignment,
continue answering the questions numbers 3 and 4 on page 27 of your instructional support material. If you have questions or clarifications, feel free to type it in our comment section and I will attend to it after this session through my personal account. That is all for now. I hope you learned and enjoy our lesson for today. Don't forget to send your answers to your respective math teachers. Once again, I am Teacher Mariel E. Sabado, your teacher broadcaster for today. Until next time, God bless us all. Keep safe, everyone. Bye! Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. COVID-19 para kanyak kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kay makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito ng virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kung dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin itong mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guideline siyahan cleanliness, tapos yun papalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, nagkong kamihin mga barrier para ng motor para proteksyon gihapon, dirila para akong pati nga tatakong pamilya. Makatulong nga maiwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Travel to Herona and see how big North Shine has grown.
bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Live mula dito sa Santa Ignacia, Tarlac sa pamagitan ng live remote broadcast. Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, Ginang Patricia May Sapad Pakun, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino, Ikawalong Baitang. Samahan ninyo akong muli sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino. Kumusta mga kapantas? Naway nasa maayos at mabuti kayong kalagayan upang sa gayon ay muli tayong magsama-sama sa ating talakayan. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Kung gayon, ihanda na ang inyong mga learning activity sheet, ang inyong papel at panulat. Kung may katanungan ay maaari ninyong isend ang mga ito sa aking Facebook Messenger at ating sisikaping sagutan ng mga ito bago matapos ang talakayan. Kung sakaling hindi masagot ay huwag mag-alala sapagkat ito ay sasagutin ko na lamang offline. Siguraduhin lamang na nasa komportabling lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast para mapakinabangan ito. Para naman sa mga nakikinig sa radyo sa DZTC 828 Radyo Pilipino, ilagay lamang sa tamang volume o lakas upang maging malinaw at maliwanag ang inyong maririnig na broadcast. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang tinalakay noong nakaraan. Natatandaan niyo pa ba mga kapantas? Kung gayon, ay ating balikan ang nakaraan. Para sa ating panuto, tukuyin kung ano ang hinihingi ng bawat pahayag. Maaari nyo itong sagutan sa inyong mga kwaderno sa Filipino o maaari ring i-comment sa ating Facebook live stream upang matiyak ko na inyo pang natatandaan ang talakayan noong nakaraang episode. Handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin. Para sa unang bilang, ito ay isang kasabihan o motto na ginagamit sa isang negosyo o grupo ng mga tao na hindi madaling kalimutan. Uulitin ko, ito ay isang kasabihan o motto
na ginagamit sa isang negosyo o grupo ng mga tao na hindi madaling kalimutan. Kung ang inyong sagot ay slogan, mahusay. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Ibigay ang dalawang tipo ng slogan. Maaari nyo bang ibigay kung ano ang dalawang tipo ng slogan? Kung ang inyong kasagutan ay komersyal at di komersyal, tama ka. Pumunta naman tayo sa ikatlong bilang. Ito ay tipo ng slogan na para sa layuning panlipunan, pampolitika, pansimbahan, pangmanggagawa, pangkabataan at pangkababaihan. Uulitin ko, ito ay tipo ng slogan na para sa layuning panlipunan, pampolitika, pansimbahan, pangmanggagawa, pangkabataan at pangkababaihan. Kung di komersyal ang iyong kasagutan, magaling! Pumunta naman tayo sa ika-4 na bilang. Ito ay tipo ng slogan na may layuning kaugnay ng pagkita. Halimbawa nito ay mga slogan sa TV, commercial o print. Ito ay tipo ng slogan na may layunin kaugnay ng pagkita. Halimbawa nito ay ang mga slogan sa TV, commercial o print. Kung commercial naman ang iyong kasagutan sa ika-4 na bilang, mahusay. Pumunta naman tayo sa huling bilang. Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng slogan? Maaari nyo bang ibigay yung 5 na dapat isaalang-alang sa paggawa ng slogan? Kung ang inyong kasagutan ay ang mga ito, una, ang mensahe ay mabisang na ipapahayag. Pangalawa, may malaking kaugnayan sa paksa. Pangatlo, napakaganda at napakalinaw ng pagkakasulat ng mga titik. Pang-apat, angkop ang mga salitang ginamit sa pagbuo ng slogan. At panghuli, malinis ang pagkakabuo ng slogan. Kung yan ang iyong mga kasagutan, magaling! Binabati ko kayong lahat mga kapantas. So ngayon, natitiyak kong handa na kayo para sa ating panibagong aralin sapagkat napagyaman mo ang iyong mga kasanayan sa iba't ibang mga gawain sa nagdaang talakayan. Isa na namang malaking hamon ang iyong haharapin at alam ko na matiwasay mo rin itong mapagtatagumpayan. Dumako na tayo sa ating paksa ngayong hapon mula ito sa Most Essential Learning Competencies na nabibigyang pansin ang mga angkop na salitang dapat gamitin sa isang radio broadcasting. Ulitin ko, nabibigyang pansin ang mga angkop na salitang dapat gamitin sa isang radio broadcasting. Bilang panimula, narito ang gawaing maghuhudyat sa isa na namang makabuluhang talakayan. So meron akong inihandang mga larawan at nais kong ibahagi ninyo sa comment section kung ano yung inyong nahihinuha o naiisip sa mga larawan na nasa screen. Yan, base sa mga naka-flash na mga larawan na nasa screen, anong ideya ninyo sa mga ito? Ayan, maaari nyo i-comment sa ating FB live stream kung ano ang inyong nahihinuha o naiisip sa mga larawang nasa screen. Ayan, so ayon kay Princess Nicole ng Santa Ines, ayan, mga DJ or mga disc jockey. Next naman ay komento mula kay Dale Rodriguez ng San Roque. Ito ay mga estasyon sa radyo. So mahusay mga kapantas. Ngayon naman, ikalawang katanungan. Ano naman ang inyong paboritong estasyon sa radyo? Maaari nyo bang ibahagi ang inyong mga paboritong estasyon sa radyo? Ayan, may mga nagko-comment ng 1FM at ayan, syempre ang DZTC 828 Radio Pilipino. Maraming salamat sa mga nag-comment. So base sa mga ibinigay ninyong mga estasyon ng radyo, bakit nyo ito nagustuhan? Sige, bakit nyo ito nagustuhan? Maaari nyo bang ibigay ang inyong mga opinion kung bakit nyo napili ang mga sumusunod or ang inyong mga nasabing mga paboritong estasyon sa radyo?
Ayan, ayon kay Michael Facun, nakatutok siya lagi sa 1FM dahil madalas niyang naririnig ang mga paborito niyang kanta. Ayan, maraming salamat sa iyong pagbabahagi. Ayon naman kay George Luis, nakatutok naman siya palagi sa DZTC 828 Radio Pilipino sapagkat nakakapagbahagi ito ng kaalaman na magagamit nila sa kanilang kinabukasan. So maraming salamat sa ating mga kapantas na nagbabahagi ng kanilang mga paboritong estasyon sa ating comment section. So batid ko naman na lahat sa ating mga kapantas ay mahilig makinig ng radyo dahil nagiging libangan na rin natin ito. Kaya may kanya-kanya kayong paboritong estasyon sa radyo o di kaya ay may mga iniidolo kayong mga DJ sa radyo. So binabati ko kayong lahat sa matagumpay na pagtuklas at pagkilala sa ating panibagong paksa. Ngayon, akin nang natitiyak na handang-handa na ang lahat para sa ating panibagong aralin. Halina't ating talakayin ang mga salitang ginagamit sa radio broadcasting. So ano nga ba yung radio broadcasting? Ang radio broadcasting ay isang pamamaraan na ginagamitan ng mga waves sa pamamagitan ng paggamit ng radyo. So layunin nito ang pagpapalaganap ng impormasyon sa mas nakararaming tagapakinig. Ngunit sa pagtuklas natin ng mga salitang ginagamit sa radio broadcasting ay mayroong twist. Okay? So kayo ang tutuklas ng mga salita batay sa mga makikita ninyong larawan at jumbled letters. Handa na ba kayo mga kapantas sa ating gawain na pinamagatang 4 picks what word? Kaya para sa unang bilang, ayan, naka-flash na sa ating screen. Ano kaya ang mabubuong salita? Kung ang inyong sagot ay billboard, mahusay. Dahil ang billboard ay ang pagsisimula ng pagsasahimpapawid ng himpilan ng radyo o telebisyon. Next naman, na 4 picks what word? Tukuyin kung ano ang mabubuong salita base sa mga nakikita ninyong larawan. Kung ang inyong sagot ay copy, tama. Ang copy naman ang taguri sa script o manuskrito. Kasunod, na 4 picks what word? Ayan, so ito ay sobrang dali lamang. Kung ang inyong sagot ay DJ, magaling. Ito naman ay tawag sa personalidad sa radyo. Kasunod, 4 picks what word? Ayan. Kung ang inyong sagot naman dito ay headphones, mahusay. Ang headphones ay ginagamit ng radio announcer para mapakinggan ang pagsahimpapawid ng programang panradyo. Kasunod naman, ayan, 4 picks what word? Ano kaya ang mabubuo? Kung ang inyong sagot ay acoustics, tama ka. Ito ay tumutukoy sa kalinawan at kalidad ng tunog kung saan napapakinggan ang pagsasahimpapawid ng himpilan ng radyo. Kasunod naman, ano kaya ang mabubuo dito sa 4 picks what word? Kung ang inyong sagot ay copywriter, tama. Ang copywriter naman ang tawag sa sumusulat ng script sa radio at TV. Kasunod, 4 picks what word? Kung ang inyong kasagutan sa bilang na ito ay Q, tama ka. Ang Q ang tawag sa hudyat para sa announcer upang magsimulang magsalita bago umere sa radyo. Kasunod naman, 4 picks what word? Kung ang iyong kasagutan ay dead air, ito naman ang pagkakataong walang naririnig na anumang tunog sa isang programang panradyo habang umiere. Kasunod, 4 picks what word? Ano kaya ang mabubuo base sa mga jumbled letters at mga larawan na nasa screen? Kung ang iyong kasagutan ay call letters,
Mahusay. Ang call letters ang tinatawag na station ID o pangalan ng himpilan ng radyo. Kasunod naman, for pick SWOT word, ano kaya? Ang word na mabubuo. Kung ang iyong sagot ay ad-libbing, mahusay. Ang ad-lib or ad-libbing ay tawag sa pahayag na sinasalita ng announcer ngunit hindi naman kabilang sa script. So, yun ay tinatawag na ad-libbing. Next naman, for pick SWOT word. Ayan, base sa mga larawan, ang nabuong salita ay tama ka. Ito ay microphone or mic. Ang microphone ay isang instrumentong naghahatid ng boses. Kasunod naman, ayan, nakikita ko sa comment section na maraming nakakatama ng kanilang mga kasagutan. Mahusay. Next naman, for pick SWOT word. Ano kayang salita ang mabubuo dito sa mga larawan? Kung ang iyong sagot ay band, tama ka. Ang band ang tawag sa wavelengths ng tunog. Kasunod naman, yan, for pick SWOT word. Kung ang iyong sagot dito ay bed, tama ka. Ito ang tawag sa mga tunog o musikang nilalapat sa radio broadcasting. Ayan, second to the last na for pick SWOT word. Ano kaya ang mabubuong salita? Kung ang iyong sagot ay bumper, tama. Ito ang mga pre-recorded voice-over music na ginagamit sa transition sa isang segment papunta sa susunod. At pinakalas sa ating for pick SWOT word, maaari nyo bang tukuyin kung ano ang mabubuong salita? Kung ang inyong sagot ay broadcasting, mahusay mga kapantas. Ang broadcasting ay isang pagsasahimpapawid ng electromagnetic signals sa pamamagitan ng airwaves katulad ng programang pantelebisyon at panradyo. So base sa ating talakayan, patungkol sa mga salitang ginagamit sa radio broadcasting, tiyak na inyong masasagutan ang ating laro na tatawagin nating fact or bluff. Iwalitin ko, ito ay tinatawag na fact or bluff. Upang matiyak ko na kayo ay nakinig base doon sa mga ibinigay kong mga salitang ginagamit sa radio broadcasting. So para sa inyong mga kasagutan, maaari nyo itong isulat sa inyong kwaderno sa asignaturang Filipino o di kaya ay i-comment sa ating Facebook live stream. So unang bilang. Ang disc jockey ang tawag sa mga personalidad sa radyo. Is it a fact or bluff? Ikalawang bilang, ang mga tunog o musikang inilalapat sa radio broadcasting ay tinatawag na acoustics. Ulitin ko, ang mga tunog o musikang inilalapat sa radio broadcasting ay tinatawag na acoustics. Fact or bluff? Ikatlong bilang, ang ad-libbing ay nagsisilbing hudyat para sa announcer upang magsimulang magsalita bago umere sa radyo. Ulitin ko, ang ad-libbing ay nagsisilbing hudyat para sa announcer upang magsimulang magsalita bago umere sa radyo. Ito ba ay fact or bluff? Ikaapat na bilang, ang billboard ay tinatawag ding station ID o pangalan ng himpilan ng radyo. Ang billboard ay tinatawag ding station ID o pangalan ng himpilan ng radyo. Is it a fact or bluff? At para sa huling bilang, bago tayo mag-check, ang broadcasting naman ay ang pagsasahimpapawid ng electromagnetic signals sa pamamagitan ng airwaves katulad ng programang pantelebisyon at panradyo. Ulitin ko, ang broadcasting naman ay ang pagsasahimpapawid ng electromagnetic signals sa pamamagitan ng airwaves katulad ng programang pantelebisyon at panradyo. Yan. So
So ngayon ay ating iwasto na ang inyong mga kasagutan. So narito na ang mga susi sa pagwawasto. So number 1, ito ay fact. Number 2 naman, ito ay bluff. Number 3, ito ay bluff. At para sa ika-4 na bilang, ito ay bluff. Para naman sa huling bilang, sa ating fact or bluff ay, ang tamang sagot ay fact. Okay, so mahusay mga kapantas. Para naman sa ating kasunod na gawain sa pagkatuto, narito ang ating panuto. Okay, makinig ng mabuti. Hanapin sa hanay B kung ano ang tinutukoy ng bawat pahayag sa hanay A. Uulitin ko, hanapin sa hanay B kung ano ang tinutukoy ng bawat pahayag sa hanay A. Para sa unang bilang, ito ay taguri sa script o manuskrito. Hanapin sa hanay B kung ano ang tamang sagot. Para sa ika-2 bilang, tawag sa sumusulat ng script sa radio at TV. Ikalawang bilang, tawag sa sumusulat ng script sa radio at TV. Ikatlong bilang, instrumentong naghahatid ng boses. Tatlong bilang, instrumentong naghahatid ng boses. Pang-4, tawag sa wavelengths ng tunog. Tawag sa wavelengths ng tunog. Ika-5 bilang, tawag sa hudyat para sa announcer upang magsimulang magsalita bago umere sa radyo. Hanapin lamang sa hanay B ang mga kasagutan. Yan, maaari ninyong isend sa ating Facebook live stream ang inyong mga kasagutan sa ating matching type. Yan, ihanda ng inyong mga panulat upang iwasto ang inyong mga sagot. So, narito ang susi sa pagwawasto. Unang bilang, ito ay letrang C. Ikalawang bilang, ito ay letrang A. Ikatlong bilang, ito ay letter E. Ika-4 na bilang, ito ay letter B. At para sa huling bilang, ito ay letter D. Ayan, binabati ko na kayong lahat mga kapantas dahil ako'y nagagalak dahil masigasig kayo na sumagot sa ating mga gawain ngayong araw. So maraming salamat sa mga nagbigay ng kanilang mga komento at kasagutan. Alam kong kayo ay nakakuha ng mataas na puntos sa ating mga gawain. So nais kong palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil lubos akong natutuwa sa inyong paglahok sa ating talakayan ngayong episode. Naway tumatak sa inyong puso't isipan ang ating mga pinag-aralan sa araw na ito. Mga kapantas, sabayan ninyo akong balikan kung ano nga ba yung mga paksang tinalakay natin ngayon sa ating episode sa hapong ito. Ano nga ulit yung paksang tinalakay ngayon? Maaari nyo bang i-comment sa ating Facebook live stream? Magaling! Ayan, ang mga tinalakay natin ay ang mga salitang ginagamit sa radio broadcasting. So mahalagang malaman natin yung mga termino at mga salitang ginagamit sa larangan ng pagbo-broadcast sa radyo upang lumawak, umunlad at lumago ang ating mga kaalaman sa pagpapalawak ng ating bokabularyo na atin din magagamit sa ating pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Ayan, so siguraduhin palagi kayong tumutok sa ating paaralang panghimpapawid at laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Kung may katanungan, i-type lamang ang mga sumusunod na naka-flash sa ating screen. At sisikapin ko itong sagutan offline. I-type lamang ang #kapantas, ang inyong tanong, pangalan, baitang, at paaralan. Ako si Ginang Patricia May Sapad Pakul, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-8 baitang. Hanggang sa muli! Bahagi mo
Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino. Radio Filipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radio Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have
DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Margie M. Pelingon, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Bamban, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagbubuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang pagtalakay sa ating aralin, napag-aralan natin ang tungkol sa personal na pahayag ng misyon sa buhay. Upang subukin kung inyo pang natatandaan ang ating napag-aralan, magbibigay ulit ako ng ilang katanungan. Maaari ninyong itype ang inyong mga kasagutan sa chat box sa ating Facebook Live upang ito ay aking mabasa. Para sa unang katanungan,
Bakit mahalaga sa tao ang magkaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? Basahin natin ang sagot mula kay Lolita Manaloto ng Capas National High School. Ang sabi niya, Ma'am, dahil ito po ang magsisilbing gabay niya sa kanyang paglalakbay dito sa mundo. Tama! Mahusay, anak! Heto naman ang ating ikalawang katanungan. Ano-ano ang mga kakayahan ng tao bilang persona? Heto ang sagot mula kay Maria ng Tarlac National High School Annex. At ayon sa kanya, may kakayahan pong mag-isip ng mas malalim at makabuluhan na bagay, hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Tama! Ito nga ay isa sa mga kakayahan ng tao bilang persona. Basahin naman natin ang sagot ni Norma ng Victoria National High School. Sabi niya, ang tao po bilang persona ay may kakayahang kumuha ng buod o esensya sa bawat pangyayari sa kanyang buhay. Dahilan upang matimbang niya ang mga bagay na mas mahalaga at kapaki-pakinabang na kanyang pipiliing gawin sa kanyang misyon sa buhay. Mahusay na mahusay. Basahin naman natin ang huling kasagutan mula kay Jasmine ng Dapdap High School. Ang sagot niya ay, ang tao po bilang persona ay may kakayahan na magmahal na kung saan ito ang pinakamahalaga niyang katangian na dapat malinang at gamitin upang makamit niya ang kanyang kaganapan. Magaling! Maraming salamat sa lahat ng nakilahok sa ating pagbabalik-aral. Naniniwala ako na natatandaan niyo pa ang mahahalagang punto sa ating nakaraang talakayan. Ngayon, ay handa na ba kayo sa huling paksa na may pamagat na personal na pahayag ng misyon sa buhay? Simulan na natin ang talakayan. Noong nakaraang talakayan ay binigyang diin natin ang personal na pahayag ng misyon sa buhay or PPMB. Ito ay katulad ng isang personal na kredo o isang motto na nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Nagkaroon din kayo ng ideya kung paano ka makakagawa ng iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay. Dahil sa isang halimbawa na ginawa ng isang guro tungkol sa kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay. Sa hapong ito, kayo ay bubuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Mahalagang malaman na ang pagbuo ng PPMB o personal na pahayag ng misyon sa buhay ay makapagbibigay ng direksyon sa iyong buhay upang pagtahak mo ng iyong misyon patungo sa iyong bukasyon ay maging malinaw na nakapagbibigay ito sa iyo ng kaganapan bilang tao. Ang pagkakaroon ng mga hakbang sa pagtupad ng personal na misyon sa buhay ay lubos na makatutulong upang matiyak ang tagumpay. Ilan sa mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng mga hakbang sa pagtupad ng mga personal na misyon sa buhay ay ang mga sumusunod. Una, tiyakin kung ang pagpapasyang gagawin
ay makatutulong sa pag-abot ng iyong misyon. Susunod naman ay mahalagang kilala natin ang ating mga sarili upang matiyak ang pagpili sa mga naisin sa buhay. At pangatlo, magtala kung kailan at gaano katagal gugugulin o gagawin ang mga hakbang upang magkaroon ng ideya sa tiyak na pag-abot ng mga personal na misyon. Sa paglikha ng personal na misyon sa buhay, makatutulong na magkaroon ka ng pansariling pagtataya o personal assessment sa iyong kasalukuyang buhay. Ang resulta nito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyong mapanagutang pasya at kilos. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa pansariling pagtataya. Una, suriin ang iyong ugali at katangian. Simulan mo ang paggawa ng iyong personal na misyon sa pamamagitan ng pagtatala ng iyong mga ugali at mga katangian. Ang pangunahin mong katangian ang magpapakilala sa iyo kung sino ka. Paano ka naaapektuhan ng mundo na iyong ginagalawan? Ano ang mahalaga sa iyo? At paano ka kumikilos para sa iyong gagawin na pagpapasya? Ikalawa, tukuyin ang iyong mga pinapahalagahan. Kailangan maging maliwanag sa iyo kung saan nakabatay ang iyong mga pagpapahalaga. Kung nakatuon ang iyong lakas, oras at panahon, ang iyong mga pinahahalagahan ang magiging pundasyon mo sa pagbuo ng PPMB. Ikatlo, ipunin ang mga impormasyon. Sa iyong mga impormasyon na naitala, laging isaisip na ang layunin ng paggawa ng personal na misyon sa buhay ay mayroong malaking magagawa sa kabuuan ng iyong pagkatao. Ito ang magbibigay sa iyo ng tamang direksyon sa landas na iyong tatahakin. Ang pagsulat ng PPMB ay hindi madalian o nabubuo lamang sa ilang oras. Ito ay kailangan mong pagnilayan, paglaanan ng sapat na oras o panahon at ibigay mo ng buo ang sarili sa iyong ginagawa. Sa oras na ito ay mabuo mo, ito ang magiging saligan ng iyong buhay. Magkakaroon ka ng pagbabago sapagkat ang lahat ng iyong gagawin o iisipin ay nakabatay na dito. Sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, ito dapat ay nakatuon sa kung ano ang nais mo na mangyari sa mga taglay mong katangian at kung paano makakamit ang tagumpay gamit ito. Heto naman ang mga hakbang sa pagsulat at pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Una, isulat kung ano ang pinaka-importante para sa iyo. Umpisahan mo sa pagsasaalang-alang kung sino ka at ano ang nais mong mangyari para sa iyong sarili. Isulat kung ano ang pinaka-importante sa iyo at ano ang pinakamadamdamin
o passionate tungkol sa'yo. Isaalang-alang din kung ano o sino ang pinahahalagahan mo at kung paanong may koneksyon sa iyo ang tao o bagay na iyong pinahahalagahan. Okay, susunod. Maging malinaw sa iyong pinaka-importanteng layunin. Magbigay ng oras o panahon para magnilay at isulat ang iyong malaking personal at profesional na layunin. Tanungin mo ang iyong sarili, ano nga ba ang pinakamahusay na bersyon sa buhay mo ang makikita kasama ang iyong relasyon sa kapwa, ang iyong mga nakamtan sa buhay, at ang iyong karera sa buhay. Heto ang mga tanong na pwede mong itanong sa iyong sarili. Una, ano bang kalidad o katangian ang gusto mong maipamalas ng ibang tao para sa iyo? Pangalawa, saan nga ba patutungo ang iyong karera sa buhay? Pangatlo, ano ba ang gusto mong makamtang propesyon? Pang-apat, ano ba ang gusto mong makamtan sa sarili mo o sa iyong komunidad? Humanap ng isang mapagkakatiwalaang tao. Maaaring matalik na kaibigan, kapamilya, mentor o guro na pwedeng kausapin at handang magbigay ng payo at makinig sa iyo. Itanong mo kung ano ang sa tiningin nila ang pinakakalakasan mo bilang tao. Ano nga ba ang nakikita nila na mas kakaibang abilidad mo kumpara sa iba? Isaalang-alang mo kung ano at paano ka ilarawan ng ibang tao. Sumulat ng salita na naglalarawan sa iyong sarili kapag naiisip ka nila. Pang-apat, kilalanin at isaisip ang pamanang iyong maaaring iwanan. Mahalagang alamin o isaalang-alang ang legasiya o pamanang iyong maiiwan sa mundo at ang iyong kasanayan kung paano ito maisasagawa. May mga katanungan na maaari mong itanong sa iyong sarili upang makapagsimula. Ano bang nais mo na maging kakaiba sa sitwasyon ngayon at sa darating pang panahon kapag ikaw ay wala na sa mundo? Pangalawa, ano bang minimithi o ninanais mong magawa, mabago at mapanatili na pangmatagalan? Pangatlo, sino ang gusto mong makinabang sa iyong kakaibang abilidad, kasanayan, talento at talino? Ano o kaninong kasanayan o kaalaman ka maaaring magbase o magsangguni upang makamtan ang iyong kagustuhan o minimithi ng iyong puso? Ano ang iyong sinasaalang-alang na halaga o purpose ng iyong buhay? Sunod, ano ang kakaibang abilidad, kasanayan, talento, talino, at katangian na maaari mong ialay o ibigay? At ang pang-anim, anong misyon o bisyon na kung saan ikaw ay nakakaramdam na ikaw ay nagaganyak o motivated? Sa pamamagitan nila ay handang-handa ka na
upang makabuo ng iyong sariling personal na pahayag ng misyon sa buhay. Kaya mga anak, mahalagang tandaan na ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, mahalagang malaman na ang pagbuo ng PPMD o personal na pahayag ng misyon sa buhay ay makapagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Upang sa pagtahak mo ng iyong misyon patungo sa iyong bokasyon ay maging malinaw na nakapagbibigay ito sa iyo ng kaganapan bilang tao. Ikalawa, dapat isaalang-alang sa paggawa ng mga hakbang sa pagtupad ng mga personal na misyon sa buhay ay ang mga sumusunod. Una, tiyakin kung ang pagpapasyang gagawin ay makatutulong sa pag-abot ng iyong misyon. Ikalawa, mahalagang kilala natin ang ating mga sarili upang matiyak ang pagpipili sa mga naisin sa buhay. Ikatlo, magtala ka kung kailan at gaano katagal gugugulin o gagawin ang mga hakbang upang magkaroon ng ideya sa tiyak na pag-abot ng mga personal na misyon. Ikatlo, sa pagsasaalang-alang mo sa iyong mga pansariling pagtataya, ay kailangan mong suriin ang iyong ugali at katangian. Tukuyin ang iyong mga pinahahalagahan at tipunin mo ang mga impormasyon. At ikaapat, sa mga hakbang sa pagsulat ng iyong PPMD ay isulat mo ang pinaka-importante. Maging malinaw ka sa iyong layunin, humanap ng mapagkakatiwalaang tao at kilalanin at isa-isip ang pamanang iyong maaaring iwanan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. At sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan sa mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo para sa ating panuto. Isulat ang salitang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng wastong pahayag. Kung ang pangungusap naman ay nagsasaad ng di wastong pahayag, isulat ang salitang mali. Okay, para sa ating unang bilang. Sa pagbuo ni Constancia ng personal na pahayag ng misyon sa buhay o PPMB, ay nalaman niya na ito ang magbibigay direksyon sa kanyang buhay, sa pagtahak sa kanyang misyon, patungo sa kanyang bokasyon, hanggang sa pagtuklas ng kanyang kaganapan bilang tao. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Okay, nasa ikalawang bilang na tayo. Tinunod ni Mayan ang sinabi ng kanyang guro na sa paggawa ng kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay lubos na makatutulong ito upang matiyak ang tagumpay. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling.
Okay, nasa ikatlong katanungan na tayo. Naniniwala sa Kriste na hindi na kailanman pwedeng baguhin ang kanyang ginawang personal na pahayag ng misyon sa buhay. Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay mahusay. Okay, nasa ika-4 na katanungan na tayo. Sinimulan ni Eduardo ang paggawa ng kanyang PPMB o personal na pahayag ng misyon sa buhay sa pamamagitan ng pagtatala ng mga score sa paglalaro ng Mobile Legend at pag-TikTok. Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay magaling. Yes, nasa ika-5 katanungan na tayo, mga bata. Matalik na kaibigan ni Angel si Ashley. At sa paggawa ni Angel ng kanyang PPMB, ay isa si Ashley sa mga taong pinagkatiwalaan niya dahil handa itong makinig sa mga saya at hinaing nito sa buhay. Kung ang iyong sagot ay tama, magaling. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Ako ay naghanda, mga bata, ng ating mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam sa taong panuroang 2021-2022 ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid sa aming mga leaders at kasamahang guro sa SDO Tarlac Province sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine Aral TarlakHenyo. Indeed, the entire learning experience ay namumukod tangi. Kudos sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac Management and Staff, pagpupugay sa guidance, sa technical assistance, and leadership. Well appreciated po. Sa aming pamilya, na aming #1 fan, at sa inyo, mga anak, na masugid naming taga-subaybay sa pampagkatuto sa radyo at telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam, Ginang Margie M. Pilingon, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw, mga kapantas!
Welcome to Aral TarlakHenyo. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to our TarlakHenyo here on our TV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZ Radyo Pilipino Tarlac and now on Channel 100 of Converge Cable TV. Live here at Cavite Tarlac via remote live broadcast. I am Teacher Well M. Dulay, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as I share my voice that teaches, touches, and transforms students' lives. It's a wonderful day. Come and join me as we discover the world of science. But before we start, I want you to find a comfortable place to study, away from noise and distraction. Then check your headsets or speakers if they're functioning well, so you could hear the discussion clearly. And lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and of course, your pen. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will discuss our new lesson for today. If you have any question regarding our lesson, you can leave your question in the comment section of our Facebook Live. Before we proceed to our new lesson, allow me to share with you one quotation. Do everything without complaining. Love and enjoy learning. Grow as an individual. Let us forget that all of us have the opportunity and responsibility to grow as a person, develop a teachable spirit and heart. Now let us move on to the most essential learning competency for our topic. Here it is. Explain how heat transfer and energy transformation make heat. In our lessons, we will be discussing heat transfer, energy transformation, how heat transfer and energy transformation make heat, thermal pollution, and ways to reduce such pollution. Moving on, we also have the objectives of the lessons.
At the end of the lesson, the students will be able to 1. Explain how heat transfer and energy transformation make heat engines like geothermal power plants, and give ways of reducing thermal pollution in our environment that is produced from heat engines. At this point of time, we will start our lesson with a short review regarding the previous lessons on the heat engine and different types of geothermal power plant with the teacher broadcaster science grade 9 Sir Johan Reyes. Are you now excited to learn? Let us begin. Allow me to challenge you with your previous lesson with teacher Johan to check if you still remember some points of the lessons on heat engine and types of geothermal. Now let's have a short quiz about heat engine and types of geothermal power plant. You can write your answer in the comment section of our Facebook Live. Are you ready? Here's the direction. Read and understand the questions and write the letter of your answer. Let's begin. What is the process that occurs in a heat engine cycle? Letter A. Heat is transferred from furnace to boiler. B. Work is produced in turbine rotor. C. Steam is condensed in a condenser. Or D. All of the above. I repeat the question. What is the process that occurs in a heat engine cycle? A. Heat is transferred from furnace to boiler. B. Work is produced in turbine rotor. C. Steam is condensed in a condenser. Or D. All of the above. The correct answer is letter D. Well done, learners. Keep it up. For our next question, what is the function of a heat engine? A. Converts chemical energy to mechanical energy. B. Converts thermal energy to mechanical energy. C. It converts mechanical energy to chemical energy. Or D. It converts thermal energy into chemical energy. Repeat the question. What is the function of a heat engine? A. It converts chemical energy to mechanical energy. B. It converts thermal energy to mechanical energy. C. It converts mechanical energy to chemical energy. Or D. It converts thermal energy into chemical energy. The correct answer is letter B. Very good, learners. Now let us proceed to the next question. Which of the following plants runs a binary cycle? A. Vapor-dominated plant. B. Liquid-dominated high-temperature plant. C. Liquid-dominated low-temperature plant. Or D. All of the above. I repeat the question. Which of the following plants runs a binary cycle? A. Vapor-dominated plant. B. Liquid-dominated high-temperature plant. C. Liquid-dominated low-temperature plant. Or D. All of the above. The correct answer is letter A. Well done. Keep it up, learners. Moving on to our next question. What is the advantage of a binary cycle power plant among various types of geothermal power plants? A. It is used steam from the earth. B. It requires a lower heat temperature to work. C. It requires a higher heat temperature to work. D. It is more expensive. Repeat the question. What is the advantage of a binary cycle power plant among various types of geothermal power plants? A. It uses steam from the earth. B. It requires a lower heat temperature to work. C. It requires a higher heat temperature to work. Or D. It is more expensive. The correct answer is letter B. Very good. We've got the correct answer. For our last question, what is the function of a heat engine cycle? A. To produce work continuously at the expense of output to the system. B. To produce work continuously at the expense of heat input to the system. C. To heat input continuously at the expense of heat input to the system. D. To heat input continuously at the expense
to produce work to the system. I repeat the question. What is the function of a heat engine cycle? Letter A, to produce work continuously at the expense of output to the system. B, to produce continuous work continuously at the expense of heat input to the system. C, to heat input continuously at the expense of heat input to the system. Or D, to heat input continuously at the expense to produce work to the system. The correct answer is letter B. Very good, students. Well done, grade 9 learners. You're all amazing. I can see that you really understood your lessons with teacher Joanda Reyes. At this point of time, let us now define and discuss heat transfer and energy transformation. What is a heat transfer? Heat transfer is classified into various mechanisms, such as thermal conduction, thermal convection, thermal radiation, and transfer of energy by phase changes. It is also defined as any or all of several kinds of phenomena, considered as mechanisms that convey energy and entropy from one location to another. The specific mechanisms are usually referred to as convection, thermal radiation, and conduction. In engineering contexts, the term heat is taken as synonymous to thermal energy. This usage has its origin in the historical interpretation of heat as fluid or caloric that can be transferred from various causes, and that's also common in the language of layman and everyday life. The transport equation for thermal energy of Fourier's law, mechanical momentum, Newton's law for fluids, and mass transfer, fixed laws of diffusion, are similar and analogous among these three transport processes have been developed to facilitate prediction of conversion from any one to the others. Also possible is the transfer of heat by a combination of conduction and thermal radiation. In convection, the internal energy is carried between bodies by a moving material carrier. In solids, conduction is mediated by the combination of vibration and collisions of molecules, of propagation and collisions of phonons, and of diffusion and collision of free electrons. How about energy transformation? Energy transformation is also known as energy conversion. It is the process of changing energy from one form to another. In physics, energy is a quantity that provides the capacity to perform work. Example, lifting an object, or provides heat. In addition to being converted, according to the law of conservation of energy, energy is transferable to a different location or object, but it cannot be created or destroyed. The energy in many of its forms may be used in natural processes or to provide some service to society, such as heating, refrigeration, lighting, or performing mechanical work to operate machines. For example, to heat a home, to furnish burns fuel, whose chemical potential energy is converted into thermal energy, which is then transferred to the home's air to raise its temperature. We've learned that heat transfer and energy transformation are very helpful to our everyday life. We've been enjoying its contribution to make our lives easier. My question is, how heat transfer and energy transformation make heat engines? Let us discuss the process of energy transfers and transformations. The main energy transformations in geothermal power stations are thermal to mechanical, kinetic to electric. A geothermal power plant gets energy from the heat deep below the surface of the earth. Shafts, wells are drilled down, often as deep as several kilometers, one to pump water down to the hot rocks, and another nearby which will allow the heated water or steam to rise up. The steam is then used to spin electricity turbines, which is connected to a generator that generates electricity.
The heat must be carried to the surface by fluid circulation, either through magma conduits, hot springs, hydrothermal circulations, oil wells, drilled water wells, or a combination of these. The circulation sometimes exists naturally where the crust is thin. Magma conduits bring heat close to the surface and hot springs bring the heat to the surface. If no hot spring is available, a well must be drilled into a hot aquifer. Heat is the resultant or product of an energy transformation. Therefore, this type of energy transformation is what being used by geothermal plants. In particular, the steam released by a geosource will be transformed into mechanical energy, which will then create energy to make an electricity generator operate. Heat engines enable heat energy to be converted to kinetic energy through the medium of working fluid. Heat is transferred from the source through working fluid in the heat engine and into the sink, and in this process, some of the heat is converted into work. Energy transfer is the movement of energy from one location to another. Energy transformation is when energy changes from one type to another. While energy can be transferred or transformed, the total energy always remains the same. In nature, energy transfers and transformation happen constantly, such as in coastal dune environment. When thermal energy radiates from the sun, it hits both the land and the ocean. But water has a specific high heat capacity, so it heats up slower than land. This temperature difference creates a convection current, which then manifests as wind. This wind possesses kinetic energy, which it can be transferred to grains of sand on the beach by carrying them a short distance. If the moving sun hits an obstacle, it stops due to the friction created by the contact. And its kinetic energy is then transformed into thermal energy or heat. Once enough sun builds up over time, these collisions can create sand dunes and possibly even an entire dune field. Though it may not always be of use, energy transfers and transformations constantly happen all around us and are what enable life as we know it to exist. We've discovered the importance of heat transfer and energy transformation to heat engines like the thermal power plant. Do you believe that there are bad side of it? You're right. It is called thermal pollution. What is a thermal pollution? In layman's term, thermal pollution is when an industry or other human-made organization takes in water from natural source and either pulls it down or heats it up. They then eject the water back into the natural resource, which changes the oxygen levels and can have disastrous effects on local ecosystems and communities. Thermal pollution is defined as a sudden increase or decrease in temperature of natural body of water, which may be ocean like lake or pond human influence. Plants that produce different products or waste water facilities are often the culprits of massive exodus of thermal. What are the sources of thermal pollution? Nuclear power plant, coal-fired power plant, industrial effluents, domestic sewage, hydroelectric power, and thermal power plants. How about the harmful effects of the thermal pollution? Number 1, reduction in dissolved oxygen, change in water properties, increase in toxicity, disruption of biological activities, and damage of biotic organisms. How can thermal pollution be prevented? First in line, we have cooling ponds. Cooling ponds or reservoirs are the simplest methods of controlling thermal discharges. In cooling ponds, heated effluents on the surface of water maximize the dissipation of heat to the atmosphere and minimize the area and volume of water. Next, we have cooling towers. Cooling towers are designed to control temperature of water
to make the cooling process more effective. Cooling towers are mainly used to dissipate the recovered waste heat to eliminate the problems of thermal pollution. Number 3, we have artificial lake. Artificial lakes are man-made water bodies that offer possible alternative. The heated effluents may be discharged into the lake at one end, and the water may be withdrawn from the other end for cooling purposes. The heat is eventually dissipated through evaporation. However, these lakes have to be rejuvenated continuously. Next in line is water. Industrially, treated water can be recycled for domestic use or industrial heating that the problem of thermal pollution can be mitigated. Lastly, other applications. The thermal discharge rejected heat of power plants can be used in other purposes like industrial and space heating, biological applications such as soil warming, fish culture, livestock shelters, and heating greenhouses. Most of these potential physical applications are applicable in colder regions or locations. Learning is really fun. Keep it up, great learners. We're doing great. Great future is waiting for you. Stay focused and enjoy every moment. Now let us see if you still remember anything about our lessons. We will have a very short quiz. You can write your answer in the comment section of our Facebook Live. Here's the direction. Write true if the statement is correct and false if the statement is not correct. Are you ready, grade 9 learners? For our number 1 statement, cooling towers are mainly used to dissipate the recovered waste heat to eliminate the problems of thermal pollution. Is it true or false? I repeat. Cooling towers are mainly used to dissipate the recovered waste heat to eliminate the problems of thermal pollution. True or false? The correct answer is true. Well done, grade 9 learners. For next statement, cooling pond alone is less desirable as well as inefficient in terms of air-water contact. True or false? I repeat, cooling pond alone is less desirable as well as inefficient in terms of air-water contact. True or false? The correct answer is true. Very good, learners. For number 3 statement, in artificial lake, the heat is eventually dissipated through evaporation. True or false? I repeat, in artificial lake, the heat is eventually dissipated through evaporation. True or false? The correct answer is true. You are correct. Number 4 statement. Industrially treated water cannot be recycled for domestic use or industrial heating that the problem of thermal pollution can be mitigated. True or false? I repeat, industrially treated water cannot be recycled or industrial heating that the problem of thermal pollution can be mitigated. True or false? The correct answer is false. For our last statement, mechanical energy, including kinetic energy and potential energy, is a type of energy transformation. True or false? Mechanical energy, including kinetic energy and potential energy, is a type of energy transformation. True or false? The correct answer is true. Excellent, learners. You're amazing, grade 9 learners. Well done. Let us sum up today's lesson. Energy transfer is the movement of energy from one location to another. Energy transformation is when energy changes from one type to another. While energy can be transferred or transformed, the total energy always remains the same. Thusly, if you want to promote the thriving environment that surrounds marine biology, then the attitude around thermal pollution needs to take a drastic turn.
Okay? I hope that you've learned something substantial from today's lesson. Thank you for your time and participation. For your assignment, make a reflection concerning on the effects of thermal pollution and ways to reduce its harmful effects. I repeat, make a reflection concerning on the effects of thermal pollution and ways to reduce its harmful effects. Just keep on tuning to our radio station, TZTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on our RTV Tarlac Channel 26. Always keep safe and keep on learning. I hope you've learned a lot today. I'm Teacher Well, your science teacher, grade and anchor teacher for today. I would like to share these quotes. We're bringing influences every day, and the life that you live proves what's on the inside of you. You cannot change that. It reflects, every person reflects outside what he is inside. God bless everyone. Have a nice day. Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba,
Ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901. Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam nyo na, yan ang Balanggiga Bells. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on our TV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Ma'am Cecil H. Villamayor, your anchor teacher today for Mathematics Grade 9. Streaming live from Tarlac City. Get ready to listen and try your best to participate. For a reward is awaiting those who will actively participate in today's activity. For today, you will be applying what we have learned about triangle trigonometry from our previous teacher broadcasters. And you are expected to solve problems using the concept you learned from triangle trigonometry, which includes the 6 trigonometric ratios: angle of elevation and angle of depression, and laws of sine and cosine to right and oblique triangles. Not setting aside the Pythagorean theorem, which is the major formula for solving problems on right triangles. Of course, do not forget the steps in solving problems involving triangle trigonometry and other problems. Now, I want you to understand very well my instruction. First, participate in answering each of the questions which I am going to ask at a given time limit to earn additional points from your math teacher. Second, write the number of the question which you are answering before you answer to easily determine which answer or item you answered correctly. Lastly, screenshot your correct answer and report to your teacher the problems you have answered correctly to give you the corresponding plus points you deserve. So, are you ready, guys? Bring out your papers or notebooks with your pencil or ballpen and your scientific calculators.
Write your answer in the comment box. To those who are listening or watching on TV, please test yourself by answering the problems. Let's begin. Question number 1. This is a 15 seconds question. The trigonometric ratio of the acute angle theta of a right triangle denoted by sign is blank. The trigonometric ratio of the acute angle theta of a right triangle denoted by sign is blank. Go! Time's up. The correct answer is opposite over the hypotenuse. That easy, right? Let's go to question number 2. This is a 30 seconds question. Solve the value of side A in the right triangle above with side C is equal to 39 and angle A equals 40 degrees. Solve the value of side A in the right triangle above with C is equal to 39 and angle A is equal to 40 degrees. Go! Time's up. The correct answer is 25.02. Did you get it right? Very good. Now, let's have question number 3. This is a 15 seconds question. The trigonometric ratio of the acute angle theta of a right triangle denoted by a cosine is blank. The trigonometric ratio of the acute angle theta of a right triangle denoted by cosine is blank. Go! Time's up. The correct answer is adjacent over the hypotenuse. Another easy question, right? Question number 4. A 15-second question. Solve for side B in the right triangle when A is equal to 6 and C is equal to 10. Solve for B when A is equal to 6 and C is equal to 10. Go! Time's up. The correct answer is 8. Perfect! That is simply applying the concept of the Pythagorean theorem. Let's have question number 5, which is a 30 seconds question. Solve for the angle theta when A is equal to 13 and B is equal to 9. Solve for the angle theta when A is equal to 13 and B is equal to 9. Go! Time's up. You're right when your answer is 55.3 degrees. Applying the tangent ratio, you may apply the sine law as an alternative as you can see on the screen.
for question number 6. Again, this is a 30 seconds question. The angle of elevation of the sun is 28 degrees and the shadow of a flagpole on the horizontal ground is 29.5 feet. How tall is the flagpole? The angle of elevation of the sun is 28 degrees and the shadow of the flagpole on the horizontal ground is 29.5 feet. How tall is the flagpole? Go! Time's up. Excellent. The answer is 15.69 feet. Again, this is solved by applying the tangent ratio. Question number 7 is another 60 seconds question. Given the lengths of the three sides of the triangle, side A is equal to 5, side B is equal to 8, and side C is equal to 7. Find angle C. Given the lengths of the three sides of a triangle, side A is equal to 5, side B is equal to 8, and side C is equal to 7. Find angle C. Go! Time's up. Amazing! The answer is 60 degrees. Since this is an oblique triangle, the appropriate concept to use is the cosine law to satisfy the SSS condition. Well done, grade 9 learners. We have gone the halfway of our activity already. I hope you are still eager to continue answering the following questions. Question number 8. A 60 seconds question. Given the lengths of the three sides of a triangle, side A is equal to 9, side B is equal to 12, and side C is equal to 11. Find angle C. Find angle B. Again, given the lengths of the three sides of the triangle, side A is equal to 9, side B is equal to 12, and side C is equal to 11. Find angle B. Go!
Time is up. The correct answer is 72.97 degrees. Very good to those who got it correctly. You notice that same concepts as the previous question is used to satisfy the SSS condition applying the cosine law. For question number 9, this is a 30-second question. Suppose a 50 feet high tree casts a shadow of length 60 feet. What is the angle of elevation from the end of the shadow to the top of the tree with respect to the ground? Suppose a 50 feet high tree casts a shadow of length 60 feet. What is the angle of elevation from the end of the shadow to the top of the tree with respect to the ground? Go! Time's up. Theta is equal to 39.8 degrees. Hope you are doing well. Here, theta is solved by tangent ratio. We are now in number 10, another 30 seconds question. How far from the door must a ramp begin in order to rise 3 feet with an 8 degrees angle of elevation? How far from the door must a ramp begin in order to rise 3 feet with an 8 degrees angle of elevation? Go! Time's up. The correct answer is 21.35 feet. Nice! You know already which concept to use in solving such problem. We are now in number 11. And again, this is a 30-second question. At a point 42.3 feet from the base of a building, the angle of elevation of the top is 75 degrees. How tall is the building? At a point 42.3 feet from the base of a building, the angle of elevation of the top is 75 degrees. How tall is the building? Go! Okay, time's up. The correct answer is 157.9 feet. Well, tangent ratio is very popular now, but it's not always the case. Always analyze the problem. You can use an alternative solution like the sine law. It is up to you which one you are going to use. How many numbers have you answered already?
I hope you're doing well and putting all your best to gain the plus points. Let's proceed to the last 3 questions. Question number 12. For this question, you will be given 60 seconds. Find the measure of angle C in the above figure, where A is equal to 9, C is equal to 6.5, and angle A is 50 degrees. Find the measure of angle C in the above figure, where A is equal to 9, C is equal to 6.5, and angle A is 50 degrees. Go! Time's up. Did you get 33.59 degrees as your answer? Perfect! What concept is used? Correct! Since the condition is SSSA, apply the sine law. For the next question, you will be given 30 seconds to answer. For question number 13, find the measure of angle B in the above figure, where side A is equal to 9, side C is equal to 6.5, angle A is 50 degrees, and the previous found angle is 33.59 degrees. Find the measure of angle B in the above figure, where side A is equal to 9, side C is equal to 6.5, and angle A is equal to 50 degrees, and the previous found angle is C is equal to 33.59 degrees. Go! Time's up. Your answer should be 96.41 degrees. Did you get it? Well, you must, because that is just simple arithmetic. The concept used here is the sum of the angles of the triangle, which is equal to 180 degrees. That is known to all, right? For the last question, for 30 seconds, question number 14. Find the perimeter of the triangle given A is equal to 9, C is equal to 6.5, angle A is equal to 50 degrees, angle B is equal to 96.41 degrees, and angle C is equal to 33.59 degrees. Find the perimeter of the triangle given A is equal to 9, side C is equal to 6.5, angle A is equal to 50 degrees, angle B is equal to 96.41 degrees, and angle C is equal to 33.59 degrees. Go!
Time's up. The answer is 27.18. The problem was solved by the knowledge of perimeter and the application of the sign law from the SSA condition. So, how was it? Have you answered all the questions correctly? If not, I hope you have answered most of them with your understanding about solving problems involving triangles. Now, you're ready to put your knowledge and skills to the test. For that, answer the learning activity sheet that is posted on the screen. Please take a screenshot of it and ask help and guidance from your math teacher to answer the problems. Are you done? Well, that is for now. I hope you learned a lot from our activity today and that you will join me again next meeting for more challenging real-life problems to solve involving triangles and more plus points. With that, I would like to leave you a quotation from Albert Einstein saying that education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Again, I am Cecil H. Villamayor, your mathematics anchor teacher. May you always have the joy of learning at home. Till next time, keep safe and God bless everyone. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records?
Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam nyo na, yan ang longest basketball match. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Live mula po dito sa Pada-Pada, Santa Ignacia, Tarlac, sa pamamagitan ng remote live broadcast. Ito ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na inyong mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Converged Cable Channel 100, Facebook page, YouTube channel, at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Filipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, Teacher Broadcast Jessica Season ng Pada-Pada National High School. Samahan niyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Pilipino. Baitang Siyang. Ikinagagalak ko makasama kayo ngayong hapon. Naway nasa maayos at ligtas kayong kalagayan. Muli tayong magsama-sama sa ating aralin ngayong hapon at kahit na maraming pagsubok ay hindi tayo susuko sapagkat kahit may pandemya sa panahong ito, sabik tayo sa pagtuklas ng karunungan. Sapagkat ang karunungan ang maghahatid sa atin ng magandang kinabukasan, kaya sumama na sa ating gagawing talakayan ngayong hapon. Kung may katanungan, maaari ninyong i-type sa chat box ng aking Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o isend sa aking cellphone number na 0921-254-0975. Ulitin ko, 0921-254-0975. At aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi masagot, huwag mag-alala dahil sasagutin ko naman ito offline. O mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto kayo at maayos na naririnig ang aking broadcast.
Sa mga nakikinig ng radyo sa DCTC 828, Radyo Filipino Tarlac, ilagay sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas maging malinaw at maliwanag ang inyong naririnig. Bago tayo dumako sa ating tatalakayin, ngayong hapon, nais ko munang ipaalala ang mga dapat nating gawin sa ating pag-aaral. Una, siguraduhin nasa maayos at komportableng pwesto. Ikalawa, maging alerto at interesado sa pakikinig. Ikatlo, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials. Sa hapong ito, madadagdagan ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng pakikinig ng maayos at pakikilahok sa talakayan. Ang paggamit ng simbolo o imahe ay isa sa nagpapaganda sa akdang binabasa at nagpapalawak sa imahinasyon at pag-iisip ng mambabasa. Ang paggamit naman ng pahiwatig ay isang estilo ng manunulat upang sabihin ang mensahe na hindi hayagan. Magkakaroon tayo ng gawain na tatawaging #suriin. Narito ang panuto. Ibigay ninyo lamang ang interpretasyon ng mga pahayag na ginamit ng mga piling tahuan sa Noli Me Tangere. I-type lamang ang emoticon na nagpapahayag ng wastong sagot. I-komento ang inyong sagot sa ating Facebook page RTV Tarlac Channel 26. Unang bilang. Ang bayay hindi dumaraing sapagkat pipi. Natutulog kaya hindi kumikilos. Ang pagdurusan niya'y hindi ninyo nakikita. Mula kay Pilosopong Tasyo. Ulitin ko, ang bayay hindi dumaraing sapagkat pipi. Natutulog kaya hindi kumikilos. Ang pagdurusan niya'y hindi ninyo makikita. Sa puso, nakatikom ang bibig sa pagpapahayag ng katotohanan. Between, may layang ipaglaban ang karapatan. Ang tamang sagot ay puso. Nakatikom ang bibig sa pagpapahayag ng katotohanan. Pangalawang pahayag, kahit ako'y kalimutan ng aking bayan, sa lahat ng sandali, inaalala ko siya. Mula kay Crisostomo Ibarra. Ulitin ko, kahit ako'y kalimutan ng aking bayan, sa lahat ng sandali, inaalala ko siya. Mula kay Crisostomo Ibarra. Sa puso, hindi pinapahalagaan ni Ibarra ang kanyang bayan. Between, minamahal ni Ibarra ang kanyang inang bayan. Ang tamang sagot, between. Minamahal ni Ibarra ang kanyang inang bayan. Magpatuloy tayo sa sumunod na bilang. Sa kalagayan po natin ngayon, upang mapabuti ang pagtuturo, kailangan magkaroon ng pagtutulungan mula sa guro ng Noli Me Tangere. Ulitin ko po, sa kalagayan po natin ngayon, upang mapabuti ang pagtuturo, kailangan magkaroon ng pagtutulungan mula sa guro ng Noli Me Tangere. Para sa puso, para magkaroon ng dekalidad na edukasyon, kailangan ng pagtutulungan. Between, nakasalalay ang kalidad ng edukasyon sa guro at mag-aaral lamang. Tama, puso ang kasagutan. Para magkaroon ng dekalidad na edukasyon, kailangan ng pagtutulungan. Pang-apat, ang aking mga anak ay nangawala at ang aking asaway nasira ng isip. Ang sabi ng iba'y, tama lamang na iyan ang kapalaran ko. Mula kay Pedro. Ulitin ko, ang aking mga anak ay nangawala at ang aking asaway nasira ng isip. Ang sabi ng iba'y, tama lamang na iyan ang kapalaran ko. Sa puso, si Pedro ay nagdalamhati sa pagkawala ng kanyang anak at pagkahibang ng kanyang asawa. Between, walang pakiramdam sa kinahantungan ng kanyang pamilya. Magaling! Puso ang tamang sagot.
Si Pedro ay nagdalamhati sa pagkawala ng kanyang anak at pagkahibang ng kanyang asawa. Ang huhusay naman ninyo sa pagsagot. Panghuling bilang, dito po ay kailangang mabilanggo upang maging marangal. Mula kay Teniente Guevara. Dito po ay kailangang mabilanggo upang maging marangal. Mula kay Teniente Guevara. Sa puso, ang batas ay makatarungan. Bituin, ang batas ay may kinikilingan. Mahusay. Ang tamang sagot ay bituin, ang batas ay may kinikilingan. Batid kong ang bawat isa ay lubos nang naunawaan ang inyong mga nakalipas na aralin. Dumako na tayo sa ating paksa ngayong hapon. Natutukoy ang mga konsepto at simbolismong nakapaloob sa Noli Me Tangere. Mga kapantas, ano-anong mga larawan ang makikita ninyo sa pabalat ng Noli Me Tangere? Malaya kayong tumugon ng inyong kasagutan sa ating Facebook Live, RTV Tarlac Channel 26. Aking sisikaping basahin ang inyong mga tugon sa comment box. Unang bilang. Tama, mayroong ngang ulo ng babae. Ipinakilala ni Rizal ang babae sa pamamagitan ng paglalagay niya sa tabi ng pinag-uukulan niya ng paghahandog sa nobela. Ito'y walang iba kundi ang inang bayan. Mga kapantas, ano pa kaya ang maring makita sa pabalat? Tama, mayroon ding paa ng prayle. Magaling! Bilang pagpaparamdam sa mga mambabasa kung sino ang tunay na nagpalakad ng bayan. Pansinin mabuti ang larawan ng pabalat. Ano pa ang makikita ninyo, mga kapantas? Kawayan. Mahusay yan yung sagot. Ang Pilipino ay tulad ng kawayan na marunong makibagay sa anumang pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Mga kapantas, mayroon pa ba kayong nakikitang larawan mula sa pabalat? Tingnan mabuti. Nariyan ang bahagi ng manuskripto na pagpahandog ni Rizal. Pansinin mabuti na nag-o-overlap sa manuskripto ng paghahandog ni Rizal ng nobela. Ito ang dahilan sa layunin ni Rizal na ang kanyang isinulat na nobela ay magsisilbing liwanag ng bayan upang makita natin ang ating kainan na siyang nagiging dahilan ng ating pagiging huli sa karera ng kaunlaran. Napakatalas naman ng inyong mga mata, kapantas. Ikinagagalak ko ang inyong ipinakitang kasiglahan sa pakikilahok. Kaya naman, mga kapantas, halina't makinig at matuto ng mga konsepto at simbolismo ng Noli Me Tangere. Alam niyo ba, nagmula sa Biblia ang pamagat ng nobela ni Rizal na Noli Me Tangere. Ang pamagat ng unang nobela ni Rizal na Noli Me Tangere na inilimbag sa Berlin, Germany ay mula sa salitang Latin na bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan. Sa Juan, chapter 20, verse 13, nangangahulugang "Huwag mo akong hawakan o salingin" sa wikang Filipino. Ang parilalang ito. Samantalang, "Touch me not" naman sa wikang Ingles. Dumako naman tayo sa mga simbolismo o pahiwatig na ginamit sa nobela. Una, mula sa unang larawan na naganap sa Kabanata 3, ang hapunan. Makikita natin dito si Padre Damaso at Padre Sibayla. Ano ang sinisimbolo ng kabisera? Dahil ang kabisera ay kumakatawan sa mataas na uri ng tao sa lipunan.
na nanais ni Padre Sibayla at Padre Damaso na umupo dito. Tama ang inyong mga sagot, mga kapantas. Ikalawa, mula sa Kabanata 23, ang pangingisda, iniligtas ni Elias si Ibarra sa buwayang sumunggab sa kanya. Ano ang sinisimbolo ng buwaya sa kabanatang ito? Ang buwaya sa Noli Me Tangere ay sumisimbolo sa kasamaan at pang-aapi sa Pilipino. Sa mga Pilipino, mahusay ang inyong mga kasagutan. Magpatuloy tayo sa ating talakayan. Ikatlo, mula naman sa Kabanata 7, Suyuan sa Azotea. Sa muling pagkikita ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara, pinili nilang mag-usap sa Azotea upang ipahayag nila ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Ano ang sinisimbolo ng Azotea sa kabanatang ito? Ang Azotea sa Noli Me Tangere ay sumisimbolo ng pugad ng pag-iibigan at magandang pagtitinginan. Tama ang inyong sagot. Sumunod na bilang. Ika-4 mula sa Kabanatang 15, ang dalawang sakristan. Binugbog at pinahirapan ng sakristang mayor sina Crispin at Basilio upang aminin na sila ay nagnakaw ng 2 onsa. Ano ang sinisimbolo ni Crispin at Basilio sa kabanatang ito? Sumisimbolo sina Crispin at Basilio sa mga kabataang nakaranas ng kaapihan at kalupitan. Sa kasalukuyan, may mga batas tayo na nangangalaga sa kapakanan ng mga kabataan. Ika-5, mula sa Kabanata 6, si Kapitan Tiago. Ipinakilala ang naging kabiyak niyang si Pia Alba. Ano ang sinisimbolo ni Pia Alba sa Noli Me Tangere? Napakahusay ng inyong sagot. Si Pia Alba sa Noli Me Tangere ay sumisimbolo sa mga kababahiyang walang kakayang ipagtanggol ang sarili. Sa kasulukuyan, lahat ng mga kababaihan ay may boses upang ipahayag ang kanilang saloobin. Ika-6, makikita natin sa nobelang Noli Me Tangere si Padre Salvi at Padre Damaso. Ano ang kanilang sinisimbolo sa nobela? Sinisimbolo ng 2 pari ang kasamaan ng Kastila at itinuturing na sila ang makapangyarihan sa panahon na yun. Ika-7, sa Kabanata 6, si Kapitan Tiago. Ipinakilala ang katangian at buhay ni Kapitan Tiago. Ano ang isinisimbolo ni Kapitan Tiago? Tunay nga na sa nobelang Noli Me Tangere, si Kapitan Tiago ay sumisimbolo sa mga Pilipinong sunod-sunuran sa mga Kastila. Ika-8, makikita natin sa nobelang Noli Me Tangere ang katawan ni Don Rafael Ibarra. Ano ang sinisimbolo ni Don Rafael Ibarra? Si Don Rafael Ibarra sumisimbolo sa bansa natin na unti-unting namamatay sa kamay ng mga dayuhan. Ika-9, mula sa Kabanata 63, ang Noche Buena. Mababasa natin ang pahayag ni Elias na mamamatay akong hindi man lamang mamasdan ang bukang liwayway sa aking inang bayan. Ano ang sinisimbolo ng bukang liwayway sa kabanatang ito? Tama, ito ay sumisimbolo sa bagong umaga at pag-asa. Napakahusay naman ng inyong mga sagot. Ikinatutuwa ko ang masigasig ninyong pakikibahagi sa ating talakayan. At panghuli, mula sa Kabanata 34, ang pananghalian.
May pangyayari sa nobela na muntik nang saksakin ng kutsilyo ni Crisostomo Ibarra si Padre Damaso dahil sa pangiinsulto at panlalait nito sa kanya. Ano ang sinisimbolo ng kutsilyo sa nobelang ito? Tama, ito ay sumisimbolo sa kawalan ng pagtitimpi, paghihimagsik, puot at pagkabuhi. Mga kapantas, patid kong naunawaan ninyo ang mga simbolismong ginamit sa loob ng nobelang Noli Me Tangere. Ngayon, ay maghanda kayo para sa isang maikling gawain upang lalong mapalawak ang inyong kaalaman sa mga simbolismong ginamit sa nobelang Noli Me Tangere. Tukuyin ang mga larawan kung may kaugnayan ito sa mga pangyayari sa nobela. Ikomento ang thumbs up kung ang larawan ay may kaugnayan sa nobela at thumbs down naman kung ang larawan ay may walang kaugnayan sa nobela. Unang larawan, ang lawa. Thumbs up. Tama, thumbs up. Ang lawa lamang ang naging saksi sa kasawian ni Elias. Ikalawang larawan, tinola. Ito ay thumbs up. Ang tinola ang pagbabadya ng tagisan ng mga tauhan sina Padre Damaso at Ibarra. Ikatlong larawan, vapor tabo. Ito ay thumbs down dahil wala itong kaugnayan sa Noli Me Tangere sapagkat matatagpuan ito sa El Filibusterismo. Ikaapat na larawan, kutsero. Tama, thumbs up dahil may kaugnayan ito sa nobela. Ang kutsero ng Kalesa ang nagsilbing transportasyon sa panahon ng Kastila. Kalimang larawan, rebulto ng mga santo at santa. Thumbs up dahil may kaugnayan ito sa nobela. Dahil sa sobrang neryoso ni Kapitan Tiago, nagkaroon siya ng koleksyon ng mga santo at santa. Ika-anim na larawan, puno ng mangga. Thumbs down dahil wala itong kaugnayan sa nobela. Ikapitong larawan, sementeryo. Thumbs up dahil ito ay may kaugnayan sa nobela. Dinalaw ni Ibarra ang puntod ng kanyang ama na nagpapahiwatig ng walang hanggang pagmamahal niya dito. Ikawalong larawan, liham. Ito ay thumbs up dahil may kaugnayan sa nobela. Ang liham ang isang paraan ng komunikasyon nila Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Ikasyam na larawan, malalaking gusali. Thumbs down dahil wala namang itong koneksyon sa nobela. Pang-sampu, buwaya. Thumbs up. Ang buwaya ay naglalarawan sa kasakman at pagiging ganid ng isang tao. Pang-11, Agnos. Thumbs up. Tinulungan ni Maria Clara ang isang ketongin sa pamamagitan ng pagbibigay ng Agnos. Pang-12, Kampana. Thumbs up. Ito ay may kaugnayan sa nobela. Ang kampana ay hudyat ng pagsisimula ng misa at hudyat ng pagsisimula ng trabaho ni Crispin at Basilio. Pang-13, pahayagan. Thumbs up. Ito rin ay may kaugnayan sa nobela. Ang pahayagan ang naging daan upang may balita ang nangyari kay
Crisostomo Ibarra. Pang-14, magarang sasakyan. Thumbs down. Ito naman ay walang kaugnayan sa nobela. Panghuli, manok na panabong. Thumbs up. Ito ay may kaugnayan sa nobela. Ito ang naging bisyo ni Pedro na asawa ni Sisa. Kung may tanong, mag-iwan lamang ng mensahe sa aking Facebook page, RTV Tarlac Channel 26 at sa aking numero 0921-254-0975 at ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan, at ito'y aking tutugunan sa abot ng aking makakaya. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Batid kong naunawaan ninyo ang ating naging aralin sa araw na ito. Tandaan natin, ibigin mo ang iyong tinubuang lupa, sapagkat yan ang tahanan ng iyong kaligayahan at kaginawan. Maraming salamat, Kapantas, sa pakikibahagi sa aking talakayan. Ang araw na ito ay napuno ng aral at kaalaman. Inang Jessica de Jesus Season, ang inyong guro sa Baitang Siyang, na nagmula sa Pada-Pada National High School. Hanggang sa muli. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil.
Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Magandang hapon po sa mga nanonood at nakikinig ng Aral TarlakHenyo, Project Shine ng DEPED Tarlac Province sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge TV 100 na sabayan ring naririnig sa DCTZ 828 AM Radyo Filipino Tarlac. So welcome po sa ating segment ngayong hapon, ang PSDSR. Ako po si Dr. Marisa M. Damian, PSDS ng Victoria West District, ang inyong host for today, sumasahim papawid live mula sa bayan ng Pura. Kasama po natin ngayon ang mga batikan, mababait, and of course, naggagandahang mga Public Schools District Supervisor from Pura District, Dr. Marilu F. Santiago, and from Victoria East District, Dr. Elsa F. Aguilar. So hello Ma'am Malu and Ma'am Elsa, good afternoon po. Bumati po tayo sa ating mga viewers and listeners ngayong hapon po. Ma'am Malu. Hello, Ma'am Marisa. Magandang hapon. At magandang hapon din po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng Aral TarlakHenyo Project Shine. Dito po sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge TV 100 na sabayan din pong naririnig sa DCTC 828 AM Radyo Filipino. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po Ma'am Malu. Ma'am Elsa. Hello Ma'am Marisa and Ma'am Marilu. Magandang hapon po sa inyo. At isang maganda, mabuti, magaan at paangat na buhay sa ating mga viewers and sa ating mga listeners sa Aral TarlakHenyo sa DCTC 828 AM Radio Filipino Tarlac, sa FB Live at sa RTV Channel 26. Magandang hapon po sa inyong lahat. So magandang hapon po muli. Welcome po sa ating segment ngayong hapon, ang PSDSR. So salamat po muli sa pagpapaunlak nyo sa ating paanyaya, Ma'am Malu and Ma'am Elsa. Sa wakas, nakuha rin po namin kayo to be our guest dito sa PSDSR. Kayo po ang pang-finale
we are saving the best for last. Sabi nga natin, with your presence, alam natin na magiging makabuluhan ang talakayang ito at kapupulutan muli ng mga karagdagang kaalaman tungo sa ikauunlad at ikakabuti ng edukasyon dito sa ating division, lalong-lalo na at dumaan tayo sa pandemya. So, Ma'am Malu and Ma'am Elsa, ito na po yung huling salang para sa PSDSR. The final segment para sa PSDS, our Tarlac, Aral TarlakHenyo. So kami po ay nagagalak dahil kayo ang kasama namin ngayong hapong ito. Gaya ng sinabi ko kanina, saving the best for last with these two beauties na nasa screen po natin ngayon. So ready na ba kayo, Ma'am Malu and Ma'am Elsa, for this segment? Yes, Ma'am Marisa. Yan. Ready na po, Ma'am Rita. Salamat po. So sa mga nakaraang talakayan po ng ating PSDSR, umikot po yung ating tema sa pressures, measures, and treasures sa iba't ibang distrito dito po sa Tarlac Province. So tungkol sa mga napapanahong mga activities sa school, kagaya ng mga face-to-face classes, preparations, ganun din sa mga SBM journey po nila. So sa talakayan po natin ngayon, dun pa rin po, tutumbukin pa rin po natin yung pressures, measures, and treasures. Pero patungkol po naman tayo ngayon sa mga learning plans and actions ng ating mga schools sa ating mga distrito towards learning recovery. So tatalakayin po natin yung mga ginawang learning recovery plans ng ating mga schools to address learning gaps and losses to achieve quality learning. So sa pagsisimula po, kumustahin po natin yung crafting and preparations po ng ating mga schools sa ating mga distrito. Ready na po ba sila for presentation sa ating mga stakeholders? Ma'am Malu and Ma'am Elsa? Yes, Ma'am Marisa. Nakakatuwa na ibalita sa lahat na hindi pa man ganun ka-polish talaga yung kanilang mga ginawang LRP, pero nakapag-present na po sila for critiquing sa amin pong distrito dito sa Pura. At nakakatuwa pong ibalita rin na dahil po doon sa collaboration na nangyari, na nag-sharing ang ating mga kasamahang mga school heads, ay napaganda pa po itong kinalabasan ng mga interventions na inilalagay ng ating mga kasamang school heads dito sa kanilang pag-craft ng kanilang learning recovery plan. So, mga suggestions at recommendations po ng ating mga kasamahang mga school heads ay well taken para po sa improvement ng learning recovery plan dito sa distrito ng Pura. Wow, naririnig natin yung collaboration, pagdating sa preparation ng learning recovery plans sa distrito ng Pura. Nandun din yung critiquing and intellectual discussions among the unit heads ng Pura District. Kumusta naman po sa Victoria East District, Ma'am Elsa? Thank you very much, Ma'am Marisa. Dito naman po sa Victoria East District, ako naman po ay nagagalak dahil po effective ang ating mga school heads sa suggestions. In-embrace po nila yung technical assistance na pin-provide sa kanila. So ongoing pa rin po yung kanilang LRP polishing at hinihintay po yung mga signatories for the finalization of the LRP at yung go signal ng ating SDS for the stakeholders presentation po. So hayan, narinig po natin sa mga ina ng distrito ng Pura at Victoria East, almost ready na, patapos na, and almost ready for presentation na sa ating mga stakeholders. Dumaan siya sa critiquing and suggestions, recommendations para ma-improve pa po ito. So, I am sure bago po nabuo yung mga learning recovery plans po na ito, maraming challenges na pinagdaanan. Di ba po ba, Ma'am Marilu and Ma'am Elsa? Tama. Kasi alam natin yan, di ba? Short time po, pero ang tagal-tagal nilang plinano, paano nila yan nabuo. Kwentuhan nyo nga po kami paano po nila binuo ang mga learning recovery plans na ito. Ano po yung mga naging pressures, yung mga challenges nila, and also their measures or actions
sa preparations nila ng kanilang LRP. Simulan ulit natin sa Pura, Ma'am Malu. Thank you, Ma'am Marisa. Mauna tayo sa pressure. No? Ako po yata yung unang nag-pressure sa ating mga kasamahang school head dito sa Pura dahil noong sabihin ng ating mga opisyalis sa division office na dapat ang ating LRP ay makatotohanan. Sinabi ko sa kanila, pre-pressure ko talaga sila na ang data dapat totoo. Kasi kapag hindi natin ilalabas yung tunay na data, hindi tayo makakatagpo ng totoong solusyon sa ating mga kinakaharap na problema sa paaralan. So, nung sabihin ko na gusto ko ay honest data, talagang pre-pressure din nila ang kanilang mga kaguruan na magbigay talaga ng totoong data dahil sinabi namin hindi ito makakaapekto sa kanilang performance. Gusto lang natin makatulong sa ating mga mag-aaral upang ang anumang solusyon na maibigay ay yung kung ano ang nararapat at makabubuti para dito sa pag-recover nga natin ng ating mga kung ano man yung nawala noong panahon na wala tayo sa loob ng paaralan. Yan, napakaganda po naman. Talagang honesty is the best policy. Pag tama yung diagnosis, tama din yung prescription na maibibigay. So, there should be honest data, reliable data, authentic data. Yun po yung naririnig natin na mga challenges and pressures coming from their pero napakagandang pressure po ito to motivate them to work harder para ma-improve yung kanilang learning recovery plan. Ganun naman po tayo talaga, and nakikita naman natin yung pagsunod ng nandun sa mga kaguruan at mga school heads natin para mapabuti po ito. How about ma'am sa Victoria East District, Ma'am Elsa? Ano po yung mga pressures and measures nila in doing their LRP? Okay, tama po ang nabanggit ninyo, Madam Marita. Pressure to work harder. Ano po? Talagang big challenge on the part of the teachers and school head ang pagka-craft po ng LRP. Lalo na yung mga data ay kailangang valid and honest. No? Result ng learning outcomes assessment. Para ma-unveil po talaga yung mga learning needs ng ating mga learners o yung mga learning gaps na dapat i-address. For the measures or the actions na ginawa po ng ating mga school heads dito sa Victoria East District, nagkaroon po ng professional discussion and collaboration ang mga school heads and teachers in order to arrive doon sa appropriate interventions to address the real problem. At we don't subscribe po doon sa one size fits all. Magbibigay po ng differentiated instruction ang mga teachers, differentiated activities para matumbok po at o ma-address po yung talagang learning needs ng mga students sa Victoria District. Yan. So, nakikita po natin yung similarities between the two district po, ano. So, yung pagbuo nila ng LRP, nandyan yung collaboration, nandyan yung technical assistance given not only by their superior, hindi lang galing sa district, pero galing sa grupo para ma-enhance yung ating learning recovery. Kasi iisa yung tahak talaga natin. There is collaborative learning and intellectual discussion to unveil, sabi nga natin, yung talagang mga learning needs and gaps. Sabi nga ni Ma'am Elsa kanina, unveiling the learning gaps through those collaborative and professional discussion. So nabanggit nyo po kanina, nag-present sila sa schools for critiquing and technical assistance, hindi lang ikikritik ng district supervisor, but through a panel, ano po, yung mga kasamahan nilang mga school heads na nandoon to properly analyze data, at sabi nga ni Madam Elsa din kanina, to provide proper and appropriate intervention. Tama po ba? Tama po ba yung nakuha ko, Ma'am Elsa? Yan. So, isa-isa silang nag-present through a panel and they were directed to a better plan to solve the problem. Di ba po, narinig natin yung mga salitang learning losses dun sa mga discussion po natin kanina.
that we need to address and recover para ma-push ang quality learning. Kasi ang aim natin, not just to continue learning, but to continue quality learning. So na-present po sa atin ng mga learning recovery plans. Ano po yung mga na-observe ninyo na mga common learning losses sa mga schools? Yes, Ma'am Marisa. Ang common learning losses sa mga schools is yung some pupils cannot identify letters, they cannot sound the letters, no? They cannot spell simple words na yung kahit na yung CVC pattern lang, medyo may problema doon. May problema din sa numeracy. Kahit na basic numeracy, medyo nagka-problema din talaga doon. Halos pare-pareho ang mga schools doon sa pag-report nila ng learning losses nila sa numeracy, and then may problema din sa writing skills, no? Talagang hindi lang doon sa reading problem tayo at saka numeracy, pati sa writing skills ay nagka-problema din ang ating mga estudyante. Yan, Ma'am Elsa. How about po, ano po yung common? Base po doon sa mga unveiled learning gaps na ang ginamit na basihan ay ang mga resulta ng learning outcome assessment ay patungkol po sa literacy, sa numeracy, at saka po sa science, yung scientific skills. Dahil nga po hindi po nakapag face-to-face ng 2 taon ang mga bata, hindi po talaga focus doon sa scientific skill. So ngayon po, dahil meron na po tayong face-to-face, ay bumabawi po ang ating mga guro at ating mga mag-aaral para dito sa scientific skills. Yung mga ino-observe po nila, yung mga events and the objects using their 5 senses. At na-explain po na ibahagi sa inyo yung technical assistance na pinrovide po ng ating regional education supervisors sa ECE na si Madam Rose Ibarra at ating regional education supervisor sa Filipino MTV MLE na si Dr. Maan Ligsay. Yes, ma'am. So, sa ECE Ma'am Marisa ay napansin po ng ating supervisor sa ECE yung paghawak ng pencil ng mga bata. Nagsuggest po ng size ng pencil ang ating EPSBR sa ECE, ang paggamit ng mga jumbo pencil sa mga bata para maayos na mahawakan nila ito, pati na rin sa paggamit ng crayons. At sa paggamit ng kulay sa crayons naman po, dapat ay yung primary at secondary colors po para hindi po ma-confuse yung mga bata sa ibang kulay, yung mga combination na ng 2 kulay. Kasi po napansin doon sa naka-post na output ni Ma'am Ibarra, gumamit ng ibang kulay yung bata doon sa Philippine flag. Instead na talagang blue at red, mayroong shade na blue at red ang ginamit niya. And then sa pagsulat din po, yung pagde-develop po ng fine motor skills at nagbigay po ng mga activities na dapat gawin ang mga mag-aaral para ma-practice yung mga kamay nila sa tamang pagsulat po ng mga letters at mga numbers. Yan po So, ang ganda pong marinig din yung personal experiences ng ating bisita from Victoria East District dahil kamakailan lang po, last week na bisita sila ng ating regional team para sa early grade reading assessment. Kasama po doon yung Victoria West District na maghapon nilang inikot to check ano ba yung problema, mga gaps and losses. Yan, na-validate na nga po. And then, aside from that, they provided technical assistance na sinishare po sa atin ni Ma'am Elsa
ngayong araw. So pwede po itong ma-benchmark ng iba na gamitin na rin. Actually marami po. And magkakaroon po tayo ng pagkakataong marinig din yan sa susunod na mga segment at makakausap natin si Ma'am Marian Ligsay, ang mismong EPSVR natin sa Filipino. So nabanggit po ng ating dalawang PSDSS na ang common sa mga learning losses natin during the pandemic, ngayong pumasok na yung mga bata are on literacy, numeracy, and scientific skills. Humina ang mga bata natin sa reading, ganun din sa numeracy, at syempre hindi na nila na-apply ang kanilang mga scientific skills, kaya bumaba ang level na yon. So imagine ba naman po ninyo, sa loob almost 2 years na hindi pumasok yung mga bata, ilan na po kasi yung equivalent nun? Ma'am Elsa and Ma'am Malu, according sa research natin, yung 2 years na yun na loss natin. Equivalent yun sa 4 years. Nawala tayo hindi naman sa buhay nila, kung hindi nawala sila sa paaralan kasi sa loob ng eskwelahan. Yun pong 6 months equivalent ng 1 year, kaya po naging 4. Kaya po naging almost ang dami, ang haba ng hahabulin natin. Imagine po ninyo yun sa mga nakikinig. 4 years yung kailangan nating i-recover para maibalik natin sila sa talagang kung nasaan yung level nila ngayon. Kaya double time po ang ating mga schools na yun through the leadership ng ating mga public schools district supervisor and of course ang ating superintendency to recover those learning losses na nabanggit nga po natin. At tuloy ito rin po yung pag-ikot at pagbibigay ng technical assistance aside sa ginagawang interventions ng mga schools natin. Umiikot po ang ating division, ganun din po ang ating region to provide technical assistance. Sama-sama po ang lahat dito. Sabi nga natin, it takes a village to educate a child. Diba po? So, napakaganda collaboration talaga ngayong panahon ng pandemya. Narinig din natin ang innovation pagdating dito sa mga learning recovery na ito. So actually po, tinalakay ito yung ating learning recovery plan. Nabanggit po ito or napag-usapan po ito dun sa OSDSR nung nakaraan sa OSDSR na ang guest ay ang ating ASDS na si Ma'am Celina L. Vega. So ngayon po yung pinag-uusapan naman natin yung contextualize na learning recovery plan ng mga schools dito po sa Pura at saka sa Victoria East District. Yung actual na preparations po nila at ang kasalukuyang interventions and plans nila in their own context for learning recovery. Na banggit po kanina ninyo yung literacy gap, basically reading, which is problema natin. Bago pa man yan ng pandemya, problema na po talaga natin yan. Parang perennial problem natin yung reading. Pero mas lumala siya nung dumating pa ang pandemya. Ganon din, nadagdagan pa numeracy and scientific skills. So ano po yung mga plans? Maliban sa mga technical assistance na naibigay po sa atin ng galing sa region, ano naman po yung mga plans sa ating mga distrito to recover these learning losses? Miss Maris? Yes, ma'am. Sa Pura, aside sa mga innovations na ginagawa ng ating mga teachers at saka mga school heads, yung meron din kasi kaming ini-encourage pa rin namin yung ating mga teachers na magkaroon pa rin sila ng time para mag-prepare ng mga reading materials para iuwi ng bata. Tapos, yung mga reading materials na yon, bago iuwi ng bata, kinakausap muna si parent na kung papaano yung proseso dun sa paggamit dun sa material na iuwi ng bata sa bahay. Kasi kailangan partner ang ating mga kaguruan at ang kanilang at ating mga magulang para sa pagpapaunlad ng literacy ng ating mga kabataan. Doon naman sa numeracy, mayroon isa kaming kasama dito sa Pura District na si Sir Jason Natividad na mayroon siyang innovation sa math na ginawa niyang music, yung isang intervention na yon para mas mapadali para sa mga bata yung ma-memorize yung mga basic facts
sa math. Kagaya kasi ni Ma'am Marisa noon, nung siya ay principal, mayroon din po siyang innovation. No? Gusto kong ipagmalatuan na innovation si Ma'am Marisa noon na music ang kanyang ginamit na medium para sa mapagbasa. Yes, at napaka-effective noon. So, yun yung mga kasalukuyang mga ginagawa namin dito sa Pura. At pati yung pag-encourage pati namin na kahit na nasa face-to-face na itong ating mga kasamahan, mga bata, yung kung meron pa rin mga bata na naiiwan, hindi pa rin kasi talaga 100% na nasa eskwelahan itong ating mga mag-aaral, yung continuous yung home visit pa rin ng ating mga kasamahang guro para maalalayan pa rin yung ating mga mag-aaral na under modular instruction. Ang ganda ng adhikain, ma'am. Pwede nating ma-benchmark. Talagang effective po talaga based on experience ang music to enhance yung mga gaps na yan. Hoping for their effective and efficient implementation. Ngayong summer na po kasi ang first phase po natin dyan, ma'am. So nakaka-excite. Sana ma-watch ko din po yan. Kasi galing din ako dyan sa Pura. How about sa Victoria East, Ma'am Elsa? Ano naman po yung mga plans to recover these learning losses na identify po natin? Aside from the approved na mga innovations ng ating mga teachers dito sa Victoria East District at saka mga innovations na dinevelop ng kanilang mga school heads, kasalukuyan din po ang pagde-develop ng mga karagdagang mga innovations para ma-address po yung learning needs ng ating learners, not only po sa literacy, pati na rin po sa numeracy. Meron din po mga innovations na na-develop, na-adapt sa district at saka sa division. Kagaya po ng mga innovations na kinandak po ng Canaren Elementary School. Yung iba po dyan ay na-adapt sa district at may ilan po na na-adapt sa division level. So patuloy pa rin po ang partnership sa aming mga magulang kasi po hindi po kakayanin ang pagpapatuto sa ating mga mag-aaral kung walang partnership sa ating mga magulang. At sa kagandahan po ngayon, ang Victoria East Central ay 60% po yung face-to-face nila, pero yung remaining 8 school po ay more than 90% na face-to-face classes po sila. Kaya talagang bumabawi po kami sa mga learning losses ng ating mga learners. Yan. So, learning recovery is real po talaga. Nakikita natin based from the plans na nailatag po ninyo ngayong araw. May common po na naririnig natin from these two PSDS na kasama natin ngayon regarding learning recovery. Narinig po natin sa kanila yung partnership na hindi talaga nawawala, na ini-enhance pa nila as we move on to better normal. Kasi kailangan talaga yan. Nakikita natin ngayon yung role ng bawat isa in delivering quality education sa ating mga mag-aaral. Hindi lang dapat si school, kahit nasa face-to-face pa rin sila, mas na-intensify pa natin yan through partnership with the parents. Kasi nalaman na nila yon, na-experience nila during the time na sila yung mga teachers, nalaman nila yung importance si teacher at alam na nila ngayon kung anong dapat gawin para ma-enhance pa yung pagkatuto ng mga anak. Tulungan po para lalong matuto yung ating mga bata. Di ba po? So, sa ating mga viewers and listeners ngayong PSDSR, pinag-uusapan po natin yung ginawang paghahanda ng Pura District at Victoria East District sa kanilang learning recovery plans, particularly dun sa mga na-identify na learning losses natin, lalo sa early grade, reading, yan natin, ganun din sa numeracy, and sa scientific skills. Nabanggit po kanina nila Ma'am Malu and Ma'am Elsa yung kanilang mga pressures. Actually, sabi nga ni Ma'am Malu kanina, siya yata daw yung isa sa mga pressures. Pero yung pressure na yun na naging measure to build a good learning recovery plan. Di ba, Ma'am Elsa? A pressure to make a measure. Ganun po. So, para sa kanilang learning recovery. So,
mayroon pa po ba kayong mga karagdagang mga kwento? Paano pa nila nabuo itong mga plans na ito? O okay na po tayo. Any add-on po tayo sa mga plans? Meron pa po ba tayong mga nakaligtaan? Meron pa? Sa numeracy po, nabanggit ni Mama Lu kanina, meron silang mga music enhancement to enhance reading. Ganon din kay Ma'am Elsa, marami din silang innovation. So naririnig po natin innovations, improving learning materials, building partnership with stakeholders, lalong-lalo sa mga parents, yun ang susi for us to recover. Yun po yung mga practices ng PURA and ng ating Victoria East District para ma-recover yung mga losses natin sa nakaraang pandemic. So, salamat po Ma'am Malu and Ma'am Elsa. Malaking bagay po na marinig namin sa inyo yung inyong mga best practices at mga intervention na surely pwedeng ma-benchmark yan. Actually, nirelate ko po yun. Maganda po yung music at saka yung ibang innovation na learning material na inadapt na rin po namin, Ma'am Elsa, dito sa district. Na makakatulong din po, hindi lang sa dito sa ating division, maging sa ibang mga division din dito sa ating bansa. So, sabi nga natin, sharing is caring. Nagkaroon man tayo ng 2 years closure, kayang-kaya yung habulin because of the responsiveness, innovativeness ng mga pinamumunuan po ninyo. And through, of course, with your leadership. Diba, ma'am? Ayan. So, gusto ko man po kayong tanungin pa at marami pang gustong tanungin. Umabot na po tayo sa oras. It's already 5:28. Salamat po muli sa inyong pagpapaunlak. Tuloy-tuloy po yung ating dekalidad na edukasyon. Pero bago po tayo magwakas, kunin ko po sa inyo yung mga treasures ninyo mula sa mga pressures and measures na naranasan natin in the preparations of the Learning Recovery Plan. Ma'am Elsa and Ma'am Malu. Okay, Ma'am Marisa, nabanggit po ninyo yung mga treasures. Siyempre, ang treasures po namin dito sa Victoria East District, ang aming mga committed and dedicated teachers, mga innovations na mga dinevelop dito sa aming district, at pag-adapt din po ng mga learning materials na galing po sa division para magamit po dito sa aming district para lalong mapaunlad at mapaganda ang kalidad ng edukasyon dito sa aming distrito. Yan, tuloy-tuloy ang dekalidad na edukasyon sa Victoria East District. How about sa Puro, ma'am? Ano po yung mga treasures ninyo in the preparations of the learning recovery plans? Okay. Marisa, kagaya po ni Ma'am Elsa, siyempre itong ating mga kaguruan talaga ang ating treasure dito. Kasi hindi naman talaga natin magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa ating mga able and dedicated na mga teachers. Plus, meron tayong mga efficient and effective din na mga school heads na talagang sila din yon yung nag-push na magkaroon talaga ng magagandang programa at magkaroon ng magagandang interventions and innovation para itong problema talaga natin ng mga learning gaps na brought about by the pandemic ay ma-address na sa level na talagang kung saan sila kinakailangan. At nakakataba ng puso na ma-discover yung mga potential na mga teachers sa paggawa nga ng mga innovations na hindi natin nakalain kakayanin pala nila yung mga yon. Kagaya sa paggawa nga ng mga interventions na ginagamitan ng musika, yung nagka-contextualize sila ng ating curriculum para mas maging suitable sa ating mga mag-aaral, ay nagawa po nila yon. Plus, itong ating mga kasamahan na LGU dito sa Pura, hindi po sila nagkulang. Walang pagkukulang sa suporta sa edukasyon dito po sa distrito natin. So, sa kanila pong lahat, ang amin pong taos-pusong pasasalamat mula sa DEPED family ng Pura.
Wow. So thank you po muli, Ma'am Malu and Ma'am Elsa. Thank you for sharing with us your district's pressures, measures, and treasures towards learning recovery. Learning recovery is real po talaga. So before we end, hingin po namin kayo ng isang mensahe para sa ating mga nanonood at nakikinig ngayong araw. Ma'am Malu, unahin ko na po ulit kayo. Ayan. Okay. Sabi ko nga lagi ako yung pressure ng aking mga kasamahan dito sa Pura, pero lagi ko po kasing ini-instill sa kanila yung data-driven intervention is still the best medium kung paano ma-address lahat ng mga problema natin sa education. Be out in the open. Kasi sabi ko, hindi naman ito makaka-apekto sa performance ninyo. Ito po ay magiging instrumento kung papaano talaga matutulungan ang mga kakulangan na nangyari noong panahon ng pandemya na wala sa atin ang ating mga minamahal na estudyante. Sabi ko nga, problems can only be solved if you disclose what has been hidden. Kaya kailangan po maging honest tayo sa pagbibigay ng mga informasyon at data para po sa ika-solve ng mga problema natin sa edukasyon. Salamat po. Yan, napaganda. May takeaway pa tayo mula kay Ma'am Malu. Ma'am Elsa? Ma'am Marisa, thank you very much po. Nais ko rin pong idagdag doon sa treasures po namin. Siyempre, yung pong walang sawang tulong po at suporta ng aming mahal na local government of Victoria sa pamumuno po ng aming municipal mayor at mga SB members. Pati na rin po ang partnership na ibinibigay, walang sawang partnership na ibinibigay ng aming mga magulang at syempre ang mga school heads sa kanilang masigasig na pamumuno at pag-lead sa ating mga teachers para ma-realize po natin ang ating goal, no, para magkaroon ng dekalidad na edukasyon. So ang ating pong mensahe sa ating mga guro, mga school heads at ating mga learning partners, panatilihin po nating maging malusog ang ating mga pangangatawan, parating ligtas upang matagumpay po natin matuparan o maisagawa ang mga pinlano po natin sa LRP. Sabay-sabay po tayong aangat, sabay-sabay po tayong babawi para ma-address itong mga learning losses na nangyari sa pre-pandemic at saka sa panahon ng pandemya. Lahat po tayo ay aangat sa awa ng ating mahal na Panginoon at sa tulong ng ating mga stakeholders. Yan, isang magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat. Yan, napatunayan natin na basta't sama-sama, kayang-kaya. Kung gusto, maraming paraan. Walang batang maiiwan. Sabay-sabay po tayong aahon, sabay-sabay tayong babangon para sa bata, para sa bayan. Salamat po, Ma'am Elsa and Ma'am Marilu. So ito po ang inyong lingkod, Marisa M. Damian mula sa Victoria West District. Nandito po ngayon sumasayang papawid sa Pura, Tarlac. So, angat Tarlac, rise Tarlac, shine Tarlac. To God be the glory. God bless po sa lahat. Good afternoon po.